Narating nila ang bahay at tumakbo agad si Shai dahil narinig niya ang iyak ni Sheena. "Anak! Nandito si Mama!" Pagyakap niya dito, nakita niyang nagsusumbong ang bata. "Ha? Ano?" Pagtatanong ni Shai. Nakakunot lang ang noo ni Gabriel habang pinagmamasdan ang dalawa. Nanaginip ng masama ang bata kaya iyak ito ng iyak. "Nandito na si Mama ha, isasama kita sa palengke, okay?" Pagngiti ni Shai. Napatingin na si Gabriel sa cellphone niya dahil tumatawag si Mang Romy. "Manong, huwag ka na pala magdala ng pagkain, ako na lang po." Saad niya dito. "O sige iho, ipakilala mo ko dyan." Nakakalokong sinabi ni Manong Romy. Natawa naman si Gabriel at muling nagbalik sa loob ng bahay. Nakita niya agad na nakaligo na si Sheena at nakaayos. "Napakabilis mo namang kumilos, Shai." Saad nito. "Kailangan mabilis kumilos dahil maraming oras ang nasasayang." Saad nito at pinulbusan si Sheena. Nakangiti lang ang bata sa kanya at may sinasabi. "Shai, anong ibig niya sabihin?" Pagtatanong nito dahil hindi niya maintindihan ang sign language ng bata. "Pangit ka daw, bakit ka nandito?" Saad nito. "Aba, di naman ganong malago ang bigote ko para sabihan na pangit ni Sheena. Nagmana sa'yo anak mo." Saad nito. Natawa si Shai dahil masyadong seryoso si Gabriel at hindi marunong makipagbiruan. "Bakit ka pa nandito? Hindi ba may pasok ka? Sayang ang oras mo." Saad niya at akmang bubuhatin si Sheena pero si Gabriel ang nagbuhat. "Hintayin mo ako dito, kukuhanin ko lang yung kotse ko." Saad nito at nagdako pa ng halik kay Shai bago umalis. Nagtakip ng mata si Sheena at tumatawa. "Anak, wala yung nakita mo." Pag-explain niya dito dahil inaasar siya ng anak. "Anak, hindi ha, wala yun." Natatawang pag-sign language niya dahil tuwang-tuwa ang bata. Ilang minuto niyang inantay si Gabriel bago tuluyang bumalik. Pagsakay nila ng sasakyan, napansin niyang panahikab ang lalaki. "Natulog ka ba? Bakit antok na antok ka?" Pagtatanong ni Shai. Hindi ako makatulog. Gusto ko lang kasama ka." Saad nito sabay kindat. Bahagyang ngumiti si Shai at pinipigilan ng kilig. "Saan mo gustong kumain?" Pagtatanong ni Gabriel. "Ha? Wag na." Saad nito. "Si Sheena ang tinatanong ko, pinapatranslate ko lang sa'yo." Saad nito at tinaasan siya ng kilay. "Anak, saan mo gusto?" Pagtatanong ni Shai kahit alam naman niya ang sagot nito. "Jollibee daw." Saad niya. "Pagbalik ko dito, turuan mo ako mag-sign language." Saad ni Gabriel. "Pabalik ka pa?" Pagtatanong ni Shai. "Oo, dahil alam ko namang may babalikan ako dito." Seryosong sagot nito. Para bang kumirot ang puso niya. Hindi niya alam kung sa kilig ba o sa takot. "Bakit mo naman babalikan kung ang buhay mo ay sa ibang bansa?" Pagtatanong ulit ni Shai. "Paano kung sabihin ko sa'yo na dito ko natagpuan ang buhay ko?" Muling pagsagot nito. Hindi na alam ni Shai ang itatanong kaya napilitan na lang siyang manahimik. "I can't give you the exact time when I will go back here. Marami akong inaasikaso. Maraming kailangang tapusin at marami ding rason para bumalik ako dito. Kung mahihintay ako ng taong babalikan ko." Seryosong sinabi nito at mas lalong nahirapan si Shai sa paghinga dahil sa bilis ng puso niya. Pilit niyang kinakalma ang sarili at binibigyan ng atensyon si Sheena. Hanggang sa marating nila ang Jollibee, tahimik lang na kumakain si Sheena habang si Gabriel napilit iniintindi ang sinasabi ni Sheena. Nakuha ng mangamot ng ulo ng bata dahil hindi sila magkaintindihan. Mas lalong nalulungkot si Shai dahil naiintindihan niya ang mga mensahe ng kanyang anak. "Huwag mong sasaktan ng mama ko. Ayoko po siyang makitang umiiyak. Mahirap po ang pinagdadaanan ni Mama. Gustong-gusto niyo po ba siya? Bakit niyo po siya hinalikan?" Pilit na lang siyang ngumingiti kahit sa totoo lang, umaasa siya sa bagay na malabong mangyari. "Pwede ko po ba kayong maging daddy?" Napatingin siya kay Sheena dahil sa huling pag-sign language nito kay Gabriel. Biglang pumatak ang luha niya at napansin nito ni Gabriel. "Oh, ano sabi ni Sheena? Bakit ka umiiyak?" Pagtatanong nito. "Wala, hindi ako umiiyak, ano ka ba?" Pagtawa ni Shai. Makakahanap pa ba ako ng tulad ni Gabriel? Kahit hindi ganito kayaman, kahit hindi ganito kagwapo pero ganitong tanggap din ako. Bulong niya habang kumakain.
Mas lalong gustong matuto ni Gabriel na makipag-usap sa tulad ni Sheena dahil ang nababasa lang niya ay ang reaksyon ni Shai na napakalungkot. Bakit ayaw mo na namang sabihin? Pagkunot ng noon nito. Wala naman kasi. Maiba ako. Paano pala sa event na pupuntahan? Anong oras? Pagtatanong ni Shai. Susunduin na lang kita ng umaga. Sagot nito at sinubuan si Sheena ng chicken joy with rice. Namiss ko lalo ang dalawa kong anak. Ganito din si Brent, yung bunso kong anak. Baliw sa manok ni Jollibee. Mas pinipili niya pang kainin to kaysa sa luto ko. Natawa si Shai. Talaga? So nagluluto ka rin pala? Pagtatanong ni Shai. Oo, kaya pasado ang chicken bagoong mo sa akin. Pati ikaw. Bulong nito sa huling mga salita. Ha? Pagtatanong ni Shai. Umiling lang si Gabriel at ngumiti. Muling nagpatid si Shai sa palengke ng Divisoria dahil gusto na rin niyang pagpahingahin at patulugin muna si Gabriel. Gusto ko makipagtinda, Shai. Saad nito. Hay, hindi. Umuwi ka na, hindi ka natulog, di ba? Magpahinga ka maghapon, pati bukas. Sa Monday na lang tayo magkita. Saad ni Shai. Parang bata nang umuso si Gabriel at inirapan si Shai. Alam mo, mapagkakamalan na kitang bakla, kakairap mo sa akin. Ang taray-taray mong etsyosero ka. Pagkunot noon ni Shai. Okay, matutulog ako at hindi kita guguluhin bukas. Pero gusto ko mag-usap tayo sa cellphone. Saad nito at ngumiti. Wala akong net or load. Saad ni Shai. Ako ang tatawag. Akong lalaki. Sagutin mo kung ayaw mong sa inyo ko makatulog. Bulalas nito. Ay, hahabulin ka ng itak ni Mama. Kakaliskisang ka niya. Saad nito at tumawa si Gabriel. Gotta go. Paalam nito at nakipag-appear kay Sheena. Pagkatapos, nagnakaw ulit ng halik sa labi ni Shai. Gabriel! Bulalas nito at tumakbo na si Gabriel palayo. Grabe ang PDA naman. Bulong niya at tiningnan ulit si Sheena na tumatawa. Anak ha? Bakit mo tinatanong na pwede mo siyang maging daddy? Pag-sign language na dito. Napangiti si Shai sa sagot nito at pilit binuhat si Sheena. Dahil nakikita ko pong masaya ka at mabait po siya. Napangiti siya habang naaalala niya ang sagot ni Sheena. Ang hindi nito alam, lalo lang siyang nalilito sa nararamdaman. Sa tuwing itinatago niya, mas lalong lumalalim pa ang kanyang nararamdaman kay Gabriel kahit hindi pwede. Anak, saan ba kayo galing? Tingnan mo, tubos ang paninda! Naabutan lang niya ang ina na nakatambay na lang sa pwesto nila at nakikipagkwentuhan. Sinong bumili? Pagtatanong niya, dahil malakas ang hinala niyang si Gabriel ang may gawa nito. Hay, may bata na lumapit, tas pinakyaw lahat. Ang saya ng araw ngayon, anak, dahil malaki-laki ang kinita. Masayang sinabi nito. Ma, sa Monday po pala, baka maaga po ang alis ko dahil iniimbitahan po ako ni Sir sa event. Saad nito at ngumiti ang nanay Cassandra niya. Sinabi ko na, type ka ng boss mong gwapo. Naku anak, yan lang ang mapipili mong tama sa paningin ko. Pagtawan ni nanay Cassandra. Mama naman, basta, Monday po wala ako. Isa pa po, bukas papasok na ako sa trabaho. Tinitext na ako sa trabaho. Kailangan daw po nila ako. Saad nito. Kinagabihan, busy sa pakikipaglaro si Shai at nanay Cassandra kay Sheena. Anak, kailan mo balak papasukin sa pag-aaral ang anak mo? Pagtatanong nito. Biglang tumayo si Shai at may kinuhang envelope. Ito ma, nag-iipon po ako. May requirements na po ako para sa bangko at dito po mag-iipon. Saad nito at natuwa naman si nanay Cassandra. Natutuwa akong natuto ka na sa buhay. Hayaan mo anak, tutulungan kitang makapag-ipon. Saad ni nanay Cassandra. Basta ma, yung pera mo sa'yo na lang. Basta si Sheena, ako na po ang bahala. Tumayo ang nanay nito para maghapag ng hapunan nila. Napansin ni nanay Cassandra na biglang umilaw ang cellphone ni Shai at nakita ang pangalan ng tumatawag. Shai! Tumatawag si Superman! Bulalas ni nanay Cassandra at napatayo bigla si Shai para sagutin. Sinabi na talagang gusto ka niyan eh. Pagtawa ni nanay Cassandra at nagmadaling lumabas si Shai. Hello? Napatawag ka? Pagtatanong niya dito. Hindi ba't sabi ko sa'yo natatawag ako? Nakatulog na ako. Sinabi nito. Kinikilig si Shai dahil pakiramdam niya, totoong sila. Ano? Malditang sagot ni Shai at bahagyang ngumiti. Ang sungit mo naman sa akin. Saad ni Gabriel at humiga. Akala mo'y nagbibinata. Pwedeng pumunta? Pagtatanong nito.
Ano ka ba? Hindi ba't sabi ko sa'yo na sa Monday na tayo magkita? Saad ni Shai. Gusto nga kitang makita, kahit saglit lang naman. Pakiusap nito. Ayoko, Gabriel, matutulog na kami. Saad nito. 8:00 pa lang. Pupunta ako sa ayaw at sa gusto mo. Bigla siyang binabaan ng tawag ni Gabriel. Kainis, wala akong pantawag o pantext man lamang. Asar na asar si Shai na pumasok sa bahay. Oh, bakit ganyan ang mukha mo ha? Pagtatanong ni Nanay Cassandra. Si Sir kasi ma, gustong pumunta eh. Saad nito at biglang tumawa si Nanay Cassandra. Nako, sabi ko na't gusto ka nun. Ayusin mong damit mo, dalian mo. Saad ni Nanay Cassandra at pinagtulakan siya. Walang kamalay-malay ang nanay nito na pamilyadong tao si Gabriel dahil wala din siyang balak sabihin ito bukod sa alam naman niyang panandalian lang ang lahat. Tao po. Nagkatinginan si Shai at Nanay Cassandra. Buksan mo na! Bulalas nito at kinakabahan siya na muling makita si Gabriel. Good evening. Saad nito at nakitang may bitbit na pagkain. Ano yan? Bakit nanggabala ka pa? Bulalas ni Shai. Hindi sa'yo to kung hindi sa mama mo at kay Sheena. Pagngisi nito. Napakamot ng ulo si Shai at pinapasok si Gabriel. Nahihiya pa siya at lalong hindi komportable sa nangyayari. Si Gabriel naman ay parang feeling at home pa sa bahay nila. Ano po to? Pagturo niya sa isda na nakahapag sa kainan. Inaya siyang kumain ni Nanay Cassandra ng hapunan. Sumakto na hindi pa ito naghahapunan. Kakagising lang din ni Gabriel at hindi pa naligo na dumiretso na kina Shai. Tinapayan! Eto, subukan mo. Saad ni Nanay Cassandra at pinaghimay siya nito gamit ang kamay. Pinagmamasdan lang ni Gabriel ang ginagawa ng ginang sa kanya. Pati na ang paglalagay ng dinurog na kamatis sa ibabaw ng kanin niya. Oh, kainin mo na! Pagtuturo ni Nanay Cassandra. Natawa si Shai dahil walang kaalam-alam ang lalaki sa pagkakamay. Diniig pa siya ni Sheena. Hindi ganyan! Suway ni Shai at napatingin si Nanay Cassandra dahil parang tropa lang niya ang sinigawan. Teach me how, ang sungit mo, kanina ka pa. Diretsyong sinabi ni Gabriel at mas lalong naintriga ang nanay ni Shai. Ngumanga lang si Gabriel at nagpasubo kay Shai. Naramdaman niya ang pagsipa ni Shai sa paa niya sa ilalim ng lamesa. Biro lang po yun, Ma'am Cassandra. Pagngisi ni Gabriel. Hanggang kailan ka dito sa Pilipinas, iho? Balita ko, aalis ka pala. Saad ni Nanay Cassandra. Opo. Hindi po kasi talaga dito ang trabaho ko. Sadyang kinailangan lang ako ng dad ko. Saad nito at kumain ulit. Ilang segundong tumahimik lang sila sa pagkain. Natutuwa si Gabriel dahil ngayon lang niya na-experience ang ganitong buhay. Simple, pero nakikita mong puno ng pagmamahal. Hindi kinakailangan na maging mayaman para maging masaya. Lalong ang pag-aaruga ni Nanay Cassandra ang hindi niya gaano naramdaman. Nang matapos kumain, naiwan si Shai at Gabriel. Nagpupumilit din itong maghugas ng pinggan. Ano bang trabaho mo? Ni pagkakamay hindi marunong kumain. Pagtatanong ni Shai habang naghuhugas ng plato. Hindi naman ako tinuruan ni Dad ng ganyan. Isa pa, hindi rin ako interesado noon. Puro gimmick lang ang alam ko. Saad nito. Halata naman sa'yo, Gabriel. Pakiramdam ko nga sobrang bulakbol mo. Saad ni Shai at tumawa. Oo, pero wala akong bagsak. Nakabuntis nga lang agad, kaya na-late sa pagtatapos. Pagtawa nito. Umuwi ka na. Saad ni Shai at pinunasan ng kamay. Oo, uwi na ako. Pinagtatabuyan mo ko palagi. Bulalas nito. Asan ang mama mo, pati si Sheena? Magpapaalam ako. Alika na. Hinatak ni Shai si Gabriel at natutuwa naman ito dahil magkahawak kamay sila. Good night, Shai. Pagiti nito at gustong-gustong humandusay ni Shai sa kilig. Good night. Salamat ulit. Pagngiti niya. Muling nagnakaw ng halik si Gabriel sa labi niya at mabilis na sumakay sa kotse nito. Pagtalikod ni Shai, hindi niya maiwasang tumawa. Ilang araw na lang, tapos na ang maliligayang araw mo, Shai. Pagngiti niya at pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Shai para tuloy ang pamamasada. Walang day off at tuloy-tuloy ang isang buong linggo niyang kumakayod. Hay, pati pagkayod kay Gabriel kasama. Pagngiti niya habang nagmamaneho. Patingin-tingin siya sa paligid at naghihintay ng pasahero. Kalaunan ay may sumakay na. Tagaytay. Sir, hindi po pwede. Hindi itong ruta ko. Pagsagot ni Shai. Oh, come on, Shai. Magmaneho ka na nga lang.
Napabalikwas si Shai dahil si Gabriel pala ang nasa likuran niya. Inalis nito ang sombrero at salamin pagkatapos kumindat. Anong ginagawa mo? Bulalas niya dito. Driver ka, di ba? Tara na! Saad nito at sumandal pagtapos pumikit. Hindi ba't sinabi ko sa'yo bukas pa magkikita ulit? Ay nako, Gabriel naman! Saad ni Shai. Alika na kasi. Gusto ko kasing maglibot. Babayaran ko naman ng metro. Saad nito. Nagmaneho na si Shai at tahimik lang si Gabriel sa loob habang pinapakinggan anong nasa radyo. Naririnig niyang sintonado kung kumanta si Shai kaya napangisi siya. Pero mukhang nag-i-enjoy ang babae habang nagmamaneho. Let's go girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Fan of Shania Twain? Pagtatanong ni Gabriel sa kanya. Oo, pero si Mama big fan nito. Saad nito. Napapansin ni Gabriel na mukhang komportable na si Shai sa kanya. Ngayon lang din niya narinig na kumanta ito kahit malayo sa pinagputukan ng bulkan ng tono. Napangiti siya dahil mas lalo niyang nagustuhan si Shai. Dagdag pa ang itsura nito. Akala mo'y lalaki ang pananamit. Man, I think I'm in love. Pagngiti ni Gabriel habang nakikinig. Ito ang babaeng gusto ko. Sa tuwing kausap ko, alam kong hindi siya basta-basta. Makukuha kang mahirapan, lalong mabitin. Dapat, alam mo to. Alam ko, ira mo to. Pang-aasar ni Shai. Ira mo yan, ang kantang yan. Wow, great. Inulit pa. Thank you Pinamabata mo ko, Shai. Sarkastiko nitong sabi. Although, narinig ko na yan nun. Saan nito? Ay, oo nga pala, 1980s ka? Pagtawa ni Shai. Bakit masyado mo ba akong pinapatanda, ha? Galit na sinabi ni Gabriel. Oh, totally crazy. Forget I'm a lady. Men shirt, short skirts. Oh, really go out, yeah, doing it in style. Oh, get in the action. Feel the attraction. Color my hair, do what I dare. Oh, I wanna be free and to feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Alam mo, maganda yung Can't Take My Eyes Off You. Saad ni Gabriel. 60s yun, diba? E di ka edad mo. Pagtawa ni Shai. Napansin ni Shai na umirap si Gabriel at hindi siya sinagot. I'm not that old, Shai. Kayang-kaya nga kitang buhatin, paiyakin until you reach the climax. Bulong niya at kung anong pumasok sa isip niya na napaka-wild. Nang marating nila ang deck, pinagmasdan lang ni Gabriel ang kilos ni Shai. Nakapamulsa pa ito, itim na pantalon, rubber shoes at nakapolo. You look pretty. Saad ni Gabriel sa kanya. Pretty? Tingnan mo nga mukha pa akong lalaki sa'yo. Hindi bali, na-scam nga kita. Pagtawa ni Shai. Bakit mo nga ba ako pinagtripan nun? Maayos naman ako nakipag-usap sa'yo. Saad ni Gabriel. Maayos? Nang hipo ka nga agad. Manyakis ka, hindi ko nga alam bakit pa kita sinasamahan. Saad ni Shai. I know you like me too. Our feelings are mutual. Muling pagkindat nito. Saka! Mabilis na sagot ni Shai. Dahil sa tuwing iningitian siya nito nang walang halos loko o pagtitrip, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Inabot ng gabi sa daan ng dalawa. Kung saan-saan sila naglibot, umabot na sa magkano ang metro ni Shai. Stop the car! Pag-utos ni Gabriel at natigil sila sa isang kalsada na walang katao-tao. Nagulat si Shai dahil bigla itong bumaba. Hoy, ang dilim dyan! Pagsigaw niya dito. Ganito ang buhay ko kapag wala ka. Biglang sambit ni Gabriel at tumawa si Shai. Sira ulong to! Kasing luma mo ang pick-up line mo! Pagtawa nito. But Google said that's sweet! Galit na sagot ni Gabriel. Bakit ka ba nag-google, ha? Mas maganda kung magpipick up line ka yung galing mismo sa'yo. Pagtawa ni Shai dahil mukhang tanga si Gabriel. Oh, the hell? This website! Sa sobrang asat nito, lumapit siya kay Shai at biglang binuhat para maupo sa harap ng sasakyan. Gabriel, nasa public place tayo! Pagpigil niya dito. Babalikan kita dito, Shai. I'm serious. Gusto ko maging makatotohanan lahat to.
Seryosong sinabi nito. Walang ibang sagot kung hindi biglang hinalikan ni Shai si Gabriel. Hinatak ni Shai si Gabriel para mas lumalim pa ang halik nito sa kanya. "Oh, what the car is moving!" Sigaw ni Gabriel at biglang binuksan ng pintuan at nakitang hindi nakataas ang handbrake ng kotse. Hawak-hawak ni Shai ang tiyan habang tumatawa. Kinabukasan, maagang nagising si Shai dahil sa tinulungan niya ang kanyang ina sa palengke. Hinahabol niya ang oras dahil ilang sandali na lang at susunduin na siya ni Gabriel. Hindi niya alam kung bakit napakaaga ng gusto nito. "Mama, mauna na ako. Ikaw na muna po ang bahala kay Sheena, baka po sunduin na ako ni Sir." Pagpapaalam niya dito. "Ay sige anak, huwag ka munang bibigay ha!" Saad ng ina nito. Tumango na lang si Shai dahil hindi alam ng ina niya na bumigay na sila. Wala nang tatalo sa pagiging marupok ni Shai. Naglalakad si Shai papunta sa eskinita nila dahil halos kabababa lang niya ng jeep. "Ay, palaka!" Bulalas niya dahil sa lakas ng busina. Pagtingin niya, si Gabriel ang kasunod niya. "Lika na!" Pagmamadali nito. Pagsakay niya, nakita niyang napakaraming paper bag sa likuran ng sasakyan nito. "Saan ba tayo pupunta? Di pa mamaya pa ang ball?" Pagtatanong niya. "Sumama ka na lang, Shai." Saad nito. Nang marating nila ang isang private resort, nakita niyang may mga nagpapamassage dito. Para bang salon pero mukhang pang VIP lang ang pupwede. "Sila nang bahala sa'yo." Pagkindat ni Gabriel sa kanya. Iniwan niya to sa dalawang babae. Binati siya nito at pinahiga. Buhay reyna ang pakiramdam ni Shai dahil sa ginagawa ng dalawang babae sa kanya. Massage, salon, spa at kung ano-ano pang pagpapaganda ang ginagawa sa kanya. Pati kilay at pilik mata niya nakuha pakialaman. Parang panaginip. Totoo ba to? Anghel na hulog ba siya sa langit? Bulong ni Shai habang nakatitig sa salamin. Ilang oras ang nakalipas. Nakuhang makatulog ni Shai dahil sa 101% relaxation na hatid nito sa kanya. Para bang nawala ang ilang taon niyang pagod sa pagkayod. Sa kabilang dako, naghihintay lang si Gabriel sa isang kwarto habang inaayos ang sariling kurbata. 5:00 na at 1 oras na lang at magsisimula na ang 10-year event. Napalingon si Gabriel sa kanyang cellphone at nakitang tumatawag ang pinsan niyang si Yusuf. "What bro?" Pagsagot niya. "Pag-uwi mo ng Taiwan, kailangan mong bumiyahe sa Australia." Saad ni Yusuf. "Anong gagawin ko dun?" Pagtatanong niya dito. "Kailangan ka ngayon ng asawa mo. Nandun sila ngayon. They moved sa parents ni Lily." Saad ni Yusuf. "Tell me what happened." Kabadong pagtatanong nito sa kanya. Tila nag-iba ang pakiramdam ni Gabriel dahil sa narinig na balita. Binabaan niya ng tawag si Yusuf. Napatingin siya sa biglang pagbukas ng pintuan. Nakita niya ang birhing muka ni Shai. Hindi na nito kailangan ng maraming kolorete para gumanda. Sapat na ang napakasimpleng pagkakaayos. Parang tumigil ang mundo ni Gabriel at biglang hinalikan si Shai. Napayakap sa kanya ang babae at hinayaan. Mabilis na nahuli ni Gabriel si Shai at napakandong ito sa kanya. Hindi niya inalintana ang haba ng long gown nito. Biglang humigpit ang yakap ni Shai dahil sa ilang minutong nararamdaman niya si Gabriel. Mas lalong bumibigat at nag-iinit ang nararamdaman niya. "Oh, Shai," bulong ni Gabriel at mahigpit siyang hinagkan. "I love..." Hindi na ituloy ni Shai ang gustong sabihin dahil alam niyang hindi tama. Alam niyang siya ang magiging talo kung sasabihin niya ito. Narating nila ang masquerade event. Hawak-hawak lang ni Gabriel ang kamay ni Shai. Tahimik at katulad ng maskarang suot niya. Ito ang nararamdaman niya. Nagtatago sa isang maskara. At kailanman, hindi niya kayang hubarin dahil ang katotohanan ang mismong sasampal sa kanya. "Bro," pagbati ni Gabriel sa kaibigan niya. "How are you? Oh, hi!" Bigla niyang napansin si Shai. "This is Shai. Shai, meet my best bud, Louis Del Rosario." "Nice to meet you, Shai." Nakipagkamay ito sa kanya. "Nice to meet you too, Louis." Pagsagot niya dito. "Call me Lou for short." Ngiti nito. "Come inside bro, enjoy the party." Saad nito.
At dito nakita ni Shai ang mga itsura ng mga taong bigatin. I hope you guys can stay here until midnight, saad ni Lou. Why? May bago bang sorpre? Pagtatanong ni Gabriel dito. Aalisin lang naman ang masks. Pagtawa nito. Kung ano-ano pa ang pinag-usapan ng dalawa kung kaya't si Shai kumain lang. Nililibot-libot niya ang paligid dahil sa napakaganda ng pagkakaayos nito. Ilang sandali, napansin niyang wala na si Gabriel at si Lou na lang ang nandun sa pwestong pinag-iwanan niya. Namatay ang ilaw at nagsimulang sumayaw ang mga bisita. Late silang dumating kung kaya't napalampas nila ang ilang seremonyas dito. Napangiti si Shai dahil narinig niya ang saxophone at ang kantang ito ay paborito ni Gabriel. Shall we dance? Nagulat siyang sumulpot si Gabriel at inabutan siya ng isang pirasong puting rosas. Kahit hindi niya alam ang tamang pagsayaw dito, ginagabayan naman siya ni Gabriel. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Mas lalong lumungkot ang mga mata ni Shai habang tinititigan si Gabriel. Ilang oras na lang aalis ka na? Ilang oras lang matatapos na ang panaginip na to? Bulong ni Shai. Wala siyang kamalay-malay na pareho lang sila ng iniisip ni Gabriel. Malungkot din ito, pero pilit nang umingiti. The best last 14 days here in the Philippines. I felt that magic was real. It was a lucid dream with you, Shai. Ayokong bumalik agad pero kailangan na ako. Ang masakit, kailangan ako ng asawa ko. Mga salitang hindi masabi ni Gabriel kay Shai. Mahigpit lang siyang nakahawak sa kamay nito. Nang matapos ang pagsasayaw, nakuhang matingnan ni Gabriel ang kanyang relo. Shai, pagtawag niya dito. I really need to go. Pautal-utal at malungkot nitong sambit. Take care, Gabriel. Pilit na pagngiti ni Shai. Ayaw na niyang magsabi kung kailan siya babalik dahil siguradong walang kasiguraduhan. Pero kilala niya ang sarili. Nagagawa siya ng paraan para lamang mabalikan si Shai sa Pilipinas. Hahatid na kita. Saad nito. Wag na. Pagbitiw ni Shai sa kanya. Why? Hindi pwedeng iwang kita dito. Saad nito. Kaya kong umuwi. Sige na. Kailangan maaga ka sa airport. Mag-iingat ka. Lumayo ng kaunti si Shai. Pero naramdaman niya ang mahigpit na yakap nito sa kanya. I'm going to miss you, Shai. Pagbalik ko, ikaw agad ang hahanapin ko. Please, huwag kang pakasal sa iba. Saad nito at natawa si Shai habang tumutulo ang luha. Baliw! Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka ha? Saad niya. Burahin mo ang memoryang nagkaroon ka dito sa Pilipinas patungkol sa ating dalawa. Saad ni Shai. I can't do that. Sagot ni Gabriel. Remember the deal. After ng event na to, kalilimutan na natin kasi hindi tama. Alam kong maaayos nyo pa ang problema nyo. Salamat, Gabriel, naging kaibigan kita. O higit pa. Saad ni Shai. Stop it, Shai. Hindi kita kalilimutan. Forget the deal. Mariin nitong sabi. Pansamantala lang ang lahat. Umalis ka na. God bless you. Pagbitiw ni Shai. Habang naglalakad si Gabriel papalayo. Muli itong lumingon. Sininyasan ito ni Shai na umalis na habang nakangiti. Sa bawat tapak mo papalayo, pinupunit ang puso ko. Ang pangako kong hindi magkakagusto sa iyo ay natapos sa pagmamahal na tunay. Pagmamahal sa taong pahirap lang sa akin. Ang taong kahit kailan hindi magiging sa akin. Kahit sabihin mong babalikan mo ako, hindi tama na iwan mo ang pamilya mo para sa akin.
Nagpapasalamat ako na naging masaya ako at naramdaman ko ang ganitong klase ng pagmamahal na kahit alam kong ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Saad ni Shai sa sarili at tuluyang umiyak. Naglakad siya papalayo sa event center. Ito ang event center kung saan sila naglalakad noon ni Gabriel. Dito naganap ang unang halik. Inalis niya ang maskara sa mata at pinunasan ang muka. Sinabi na kasing huwag kang ma-fall. Hindi niya mapigilan na mas umiyak pa. Minabuti niyang sumakay na ng taxi para makauwi. Pagtapak niya sa pintuan ng bahay, nakita niyang may bouquet of white roses sa tabi ng pintuan. Mas lalong gumuho ang puso ni Shai. Shai, bakit ganyan ang itsura mo? Bulalas ng nanay niya dahil nagkalat ang makeup nito sa mata. Umalis na siya, ma. Pagyakap nito kay Nanay Cassandra. Umalis na siya. Alam ko na imposible na siyang bumalik. Paghagulgol nito. Anak, sino ba? Si Sir Pogi ba? Pagtatanong nito. Mama, sorry. Sorry po. Umibig na naman ako sa maling tao. Kinabukasan, walang galit, sermon at imik si Nanay Cassandra habang pinakikinggang umiiyak si Shai sa loob ng banyo. Nalaman niyang pamilyadong tao si Gabriel. Ayaw niyang magalit sa anak dahil alam naman niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan nito noon. Lalo ngayon na bigla ulit umibig si Shai. Tunay na bulag ang tao pagdating sa pag-ibig. Paglabas ni Shai, naramdaman niya ang hagkan ng ina. Huwag ka nang umiyak. Mabuti na rin at umalis siya dahil mahirap makipagrelasyon at kahit saan mo tingnan, kabit ang magiging bansag sa'yo. Saad nito. Opo ma, nasaktan lang po ako. Pero masaya kasi ngayon ko lang din po ito naranasan. Saad ni Shai. Huwag ka nang uulit anak ha. Basta mag-focus ka na lang kay Sheena at sa pangarap mo. Hinawakan niya ang buhok ng kanyang anak. Sige ma, papasok na po ako sa trabaho. Pagpapaalam niya dito. O sige, isasama ko si Sheena sa papa ni Carol dahil magbabayad din ako. Saad nito at humalik na lang kay Nanay Cassandra. Balik realidad. Balik sa pagiging single mom. Ngumiti si Shai at tuloy ang buhay. Masaya palang maging tunay na prinsesang ituring ka ng isang lalaki. Hindi magkanta o gaga si Yusuf dahil lahat ng trabaho ni Gabriel sa kanya na ipasa. Kamusta mo na lang ako kay Lily bro? Seryosong sinabi nito habang kasama niya si Gabriel na inihatid sa airport. Yeah, maikling sagot nito. Bakit ganyan ang itsura mo? Concerned ka na sa asawa mo ha? Pagbabiro ni Yusuf. Yusuf, asawa ko siya. Kahit paano nanay din siya ng mga anak ko. Saad ni Gabriel at habang hatak-hatak ang maleta. 3 linggo na ang nakalipas bago tuluyang lilipad ng Australia si Gabriel upang puntahan ang kanyang asawa at 2 anak. So kailan ang balik mo ng Taiwan? Pagtatanong ni Yusuf. Walang exact time. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa Australia. Hell, nagkasabay-sabay pa kasi. Bulalas nito. Mas gusto ko sa Pilipinas. Saad nito. Bakit? Baka may pinagkakaabalan ka na dun ah. Pagtatanong nito. If you still remember the moment I like? Saad nito habang naglalakad. Ah, yung bakla? Pagtawa ni Yusuf. Gago, babae yun. Ilang beses nang may nangyari sa amin kaya wag kang feeling natutulad ako sa'yo, tupi. Asar na sinabi nito. Sus, baka pagbalik mo may boyfriend na yun at may asawa. Pagtawa ni Yusuf. Madaling mang-agaw. Mayabang na sinabi nito. Diyan ka magaling, mang-agaw. Kaya ka nakakaarma, gago. Sige na, baka mahuli ka pa sa flight. Ikamusta mo na ako kay Lily. Tumatlo kayo, okay? Muling pang-aasar ni Yusuf. Muling balik sa trabaho ang binata dahil sa magkakaroon sila ng franchise business sa Hong Kong at sa mismong downtown nito. Habang sakay ng eroplano si Gabriel, hawak-hawak niya ang cellphone at pinagmamasdan ng mukha ni Shai. Ay nako, bakit hindi ikaw ang una kong nakilala? Hindi bali at swerte naman ako at nagkaroon ng 2 anak. Malungkot na pagngiti niya. Sana hintayin mo ko. Bulong ni Gabriel at pumikit para magpahinga sa biyahe.
Isang buwan na ang nakalipas mula ang huling pagkikita nila ni Gabriel. Habang naghihintay siya sa traffic light, pinagmasdan lang niya ang kanyang cellphone. Nakita niya ang gallery at nagulat sa nakita. May ilang picture dito si Gabriel. Sira ulong to na pagdiskitahan pang cellphone ko. Pagngiti ni Shai. Oh, shit! Bigla siyang napapreno dahil wala sa wisyong naggas si Shai at nalimutan ng handbrake. Bumaba siya at pinuntahan ng kanyang nabunggo. Sir! Sir! Pagpapanik niya dahil hindi makatayo ang nabunggo niya. Sir, sorry! Naku! Dadalhin kita sa ospital! Pagpapanik niya at mas lalo siyang natulala nang makita ang lalaki. Louie? Bulalas niya at halatang nagulat ang lalaking kaharap niya. You know me? Wait, your voice seems familiar. Akmang babangon ng lalaki pero bigla itong nataob kaya sinalo ni Shai. Hindi nito sinasadyang masubsob sa dibdib ni Louie. Alika, dadalhin kita sa ospital. Inakay niya ito at sinakay sa front seat. Kinakabahan si Shai. Baka nabalian niya ang lalaki. Lalong wala siyang sobra-sobrang pera na ipangbabayad dito. Kilala kita. Alam kong boses mo. Saad nito at sumandal. Si Shai to, yung kasama ni Gabriel sa masquerade party. Natawa ang lalaki at umiling. Oh yeah, his friend. Pagngiti nito sa kanya. Dadaling kita sa ospital. Naku, akala ko nakapatay na ako. Kinakabahan niyang sinabi. No, I'm okay. Sadyang pilay lang ako. Yung bag ko ang tumama sa kotse mo kaya akala mo ako ang tumama. Nasakto lang na nataob ako dahil dito sa binti ko. Pagtawa nito. Ganun ba? Dadalhin na kita. Bulalas ni Shai. Hindi na. Mag-U-turn ka. Dalhin mo na lang ako sa Lou Dim Sum House. Saad nito at sumunod naman si Shai. Narating nila ang Dim Sum House at inaya siya nito. Nagtataka din si Shai dahil pinagtitinginan sila lalong nandito sila sa harap ng maraming pagkain. I found you. Pagngiti nito. Ha? Pagtataka ni Shai. To be honest, I've been asking Gab a month about you. Diretsyong sabi nito. I didn't know taxi driver ka pala. I'm amazed. Saad nito at ngumiti. Bakit tayo nandito? Pagtatakang tanong ni Shai. My treat. Hindi kasi ako nire-replyan ni Gab my body about you. Buti binangga mo ako. Pagtawa nito. Kumain ka na lang. Sinabayan siya nito at para pang showbiz silang pinagtitinginan ng mga empleyado dito. Nakakausap mo si Gabriel? Pagtatanong ni Shai. Kausap ko siya last week about the business. Pero ngayon hindi na dahil masyado siyang busy sa asawa niya. Para bang kinurot ng puso ni Shai sa kinwento nito sa kanya. Ganun ba? Nasaan ba siya? Muling pagtatanong ni Shai. Nasa Australia na siya. Nandun kasi ang mag-iina niya. Pagngiti nito sa kanya. Napatingin si Shai sa relos niya at nakita na oras na para sa boundary. Lou, mauuna na sana ako. Kailangan ko nang ibalik ang sasakyan. Pwede bang sumama sa'yo? I can drive. May sasakyan ka ba pauwi para ihatid na sana kita? Saad nito. Ha? Wag na, okay lang naman. Saad ni Shai. No, I insist on coming. Napangiti na lang si Shai. Pagsakay niya ng sasakyan, nakita lang niyang nakasunod si Lou sa likuran. Napatawa si Shai dahil napapalibutan siya ng mababait na tao. Diyos ko, thank you po talaga. Akala ko makukulong na ako. Saad ni Shai habang nagmamaneho. Habang nag-aabot ng kinitang pera si Shai, napansin niyang naghihintay lang si Lou. Natatawa siya sa itsura niya dahil mukhang Chinese na pilipit. Akala niya tulog na itong nakatayo pero hindi dahil sa chinito nitong mga mata. Feeling ko bata pa to, saad ni Shai at lumapit na dito. Inalis na din niya ang polo niyang uniforme at naka-t-shirt na lang. Hatid na kita, saad nito. Salamat pareho kayo ni Gabriel, mababait. Pagngiti ni Shai at inilagay ang seatbelt. Thanks, I'm Louie Del Rosario. Mas formal na pagpapakilala. Pagngiti nito at para bang nawala ang mga mata ng binata. Shai na Magdalo, huwag mo nang itanong ang surname ko. Saad ni Shai. Actually, we're looking for servers. I mean, a crew or customer service. Baka gusto mo. Pagtatanong nito. Oh, talaga? Pwede bang part-time? Pagtatanong nito. Full-time. But I can double your salary. Saad nito. Talaga? Saan ba? Muling pagtatanong ni Shai. Yung kinainan natin kanina. Ikaw may-ari nun?
Bulalas ni Shai at namangha. Tumangulang ang lalaki sa kanya. Hindi ba obvious by the name itself? Pwede na bang mag-apply? Pagtatanong ni Shai dito. Yup, actually, nire-recruit na kita. Alam ko kasing delikado ang trabaho mo bilang driver. Lalo't babae ka, mahirap na. Kung masakto ka sa Kurimaw, maraming gagong driver sa paligid. Saad nito at napatango naman si Shai. Walang pag-aalinlangan at pagtatagong nagpatid si Shai sa apartment nila ni Nanay Cassandra. Gusto niyang simulan ang pagkakaibigan dito bilang totoo at walang itinatago. Salamat ulit sa pag-offer niyo ng trabaho sa akin, Sir Lou. Pagngiti niya dito. Walang anuman. Pakikipagkamay nito sa kanya. Go ahead, gabi na. I'll wait for you with your requirements. Saad nito at ngumiti sa kanya. Salamat, sir. Ingat po. Lord, salamat po sa pagbibigay ng regalo sa akin. Mama! Bulalas ni Shai at nakita niyang tumakbo ang ina papalapit sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Pagtatanong nito. Mama, yung kaibigan ni Gabriel po nabunggo ko. Saad nito. Anak! Diyos ko po! Nakapatay ka ba? Pagpapanik nito. Mama, hindi po. Nabunggo ko siya, pero hindi po ako nakapatay. Inoferan po niya ako ng trabaho. Sa restaurant po. Mas safe daw po kaysa sa pagiging driver ko. Saad nito. Talaga ba, anak? Mas paboro sa akin yun. Mas formal. Kailan ka ba papasok? Ay, anak! Mas mukha kang babae doon. Saad nito. Bukas, ma. Pinagsasubmit niya po ako ng requirements, ma. Kulog na naman ng langit. Nabunggo ko siya kanina. Akala ko nga po nakapatay na ako. Pagkukwento ni Shai. Ay, nako, mag-iingat ka nga. Bakit lumilipad na naman yung utak mo? Paghampas ni Nanay Cassandra sa kanya. Sorry ma, basta may trabaho naman pala. Pagtawan nito at dali-daling pumunta sa kwarto para kuhain ang mga requirements. Natutuwa naman ako dahil sunod-sunod ang swerte, anak. Sana'y magtuloy-tuloy na ang lahat. Saad ni Nanay Cassandra. Oo nga ma, sagot nito. Sa kabilang dako, narating na ni Gabriel ang Australia. Bitbit niya ang isang bouquet of red roses para sa asawa niyang si Lily. Ngayon napupunta siya sa ospital kung nasaan ito. Ma, Dad, asan si Lily? Pagtatanong nito. Inside the ICU. Mahinang saad nito. Gaano po kagrabe para dun siya mapunta? Pagpapanik nito at nagmadali siyang maglakad. I'm sorry for not telling you, iho. Si Lily at ang anak mong si Hector magkasama sa aksidente. Saad ng ina ni Lily. What? Where's my son? Paano nangyari yun? Galit na ibinato niya ang bulaklak nang ituro ng ama ni Lily ang kanyang anak na nasa kabilang room ng ICU. Naluha si Gabriel dahil sa sinapit ng mag-ina. Umuwi ng Australia ang mag-iina niya para mapuntahan ang magulang nito dito. Ilang araw ang nakalipas sa pagmamaneho ni Lily. Nakuha niyang mawalan ng preno at bumangga sa isang poste. Mabuti at walang nadamay, lalo't hindi citizen si Lily sa lugar na ito. Silang dalawa ni Hector ang nasa loob ng ICU, habang ang bunsong anak naman niyang si Brent ay nasa ospital din, pero laking pasasalamat at hindi malubha ang natamo nito. Bakit mo ba sila iniwan? Bulalas nito at puno ng guilt ang buong pagkatao niya, lalo sa anak niyang si Hector. Paano si Lily? Any improvements? Asan si Brent? Pagtatanong nito at hindi mapakali. Si Brent, nagpapahinga lang. Si Hector, may possibility na gumising naman. Pero si Lily ang 50-50 ang chance. Pag-iyak ng ina nito. Pumasok siya sa loob ng kwarto kung nasan si Lily. Hindi niya napigilang halikan ng kamay nito. I'm sorry, Lily. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata nang sumagi sa isip niya ang huli nilang pag-uusap nung nasa pagudpod siya. Nasa Australia na pala ang mag-iina nang hindi niya alam. I'm sorry. Habang ako pinababayaan ko kayo. Lily, I'm sorry. Takot at pangangamba ang nababalot sa kanya. Patuloy pang sinusuri si Lily dahil sa pagkakaroon niya ng brain injury. Sa sobrang lakas ng salpok, inaasahan na ng mga eksperto na magkakaroon ng TBI o traumatic brain injury.
may ilang porsyentong pupwedeng gumising o hindi na. I'm sorry. Muli niyang saad at hinalikan ng kamay nito. Ilang minuto siyang nagbabantay at napatingin siya sa cellphone niya. Muli niyang binuksan ang photos para makita si Shai. I can't promise. I don't know when will I come back. O baka hindi na kita mabalikan. Saad nito at mas lalong kumirot ang puso niya. Nahihirapan siya sa sitwasyon dahil aminado na siyang sa sariling mahal na niya si Shai. Naipadala na ng attorney ni Gabriel ang divorce paper para kay Lily. Kaya pala ito hindi nakukuhang mag-reply dahil sa aksidente. Natatakot siya dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Oo, hindi na natin mahal ang isa't isa pero ikaw pa rin ang ina ng mga anak ko, pati asawa ko. Hindi niya napigilang masuntok ang pader dahil patuloy niyang sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Nakaharap si Gabriel sa laptop habang umiinom ng alak. Nasa bahay siya ng mga magulang ni Lily. Pinagpahinga muna siya dahil magmula nang nakauwi siya dito, ilang araw at magdamag na niyang binabantayan ng mag-iina. Bro, ngayon lang kita nakitang magkaganyan ah. Malungkot na sambit ni Yusuf. Magkausap sila via Skype. At dahil walang makainuman o masabihan ng problema si Gabriel, inaya niyang mag-online inuman ang kaibigan. I'm stuck bro. Inaayos ko na ang divorce papers namin. Kaya pala hintay ako ng hintay sa pagresponde niya. Ito na pala ang mangyayari. Pinangakuan ko si Shai sa Pilipinas na babalikan ko siya. Nahintayin niya ako. Paano ko siya babalikan kung ang asawa ko kailangan niya ako? Galit na paglalahad nito. Napailing si Yusuf at hindi naman din niya alam kung anong isasagot sa kanyang pinsan. Bro, seriously, I love her. Muling sambit nito. Lily? Pagtatanong ni Yusuf at umiling naman si Gabriel. I love Shai. Pero sa tuwing makikita ko o maaalala ko ang mga panahong magkasama kami sa Pilipinas, kinukurot naman ang puso ko dahil sa sobrang konsensya kay Lily, pati sa mga anak ko. Bakit ako pa ang nagdadala nito? Noon mahal ko naman siya, pero ako ang pinabayaan niya. Bakit ngayon na gusto ko lang naman sumaya at maramdaman na mahal ako? Ako pa ang naipit. Bulalas nito. Kasi bro, kahit bali-baliktarin mo ang mundo, mag-asawa kayo. Hindi ka maiipit kung noon pa kayo hiwalay. Yun lang naman ang sagot. Nagmahal ka nang nakatali ka pa. Isa lang naman yan. Mamili ka. Yang sarili mong pagmamahal na kaligayahan mo o ang pamilyang noon pang mayroong ka na. Saad ni Yusuf. Of course my children. My family. But I love Shai. Sagot nito. No buts. Yang sagot mo hindi yan makukuha sa mga salita kung hindi sa aksyon. Pero kung ako sa'yo, uunahin ko ang pamilya. May sariling buhay si Shai. Hindi ba't nasabi mo sa akin dati, nagkasundo kayo dati, na after paglipad mo papuntang Taiwan, buburahin nyo na ang isa't isa? Bakit ngayon yan ang sinasabi mo? Saad ni Yusuf at uminom ng alak. Hindi alam ni Gabriel ang gagawin dahil gustong-gusto niyang balikan si Shai. Samantala, bit-bit ni Shai ang requirements para sa kanyang interview sa inoffer na trabaho mula sa kaibigan ni Gabriel. Kahit wala na si Gabriel sa Pilipinas, malakas pa rin ang kutob niya at paninindigan na babalikan siya nito. Alam niyang masasaktan ng sarili kung patuloy lang siyang aasa dito, lalo na't wala na silang communication. Good morning, sir. Pagbati niya kay Louie at pinaupo siya. Well, actually, hired ka naman na. Ang akin lang, gusto ko lang itanong kung may background ka sa restaurant. Pagtatanong nito, naging fast food crew po ako, although hindi pa sapat yon bilang experience. Ito po kasi ang course na hindi ko natuloy, ang HRM. Mahilig po talaga akong sumubok sa iba't ibang klaseng pagkain. Yun lang, wala akong proper training. Pagsagot niya dito. At nakita niyang umawang ang magandang ngipin nito. Nanginitian siya. As of now, walang bakante sa kitchen. Kaya dadalhin muna kita sa service crew, Shai. Nakikita ko namang okay ka sa trabaho. Saad nito. At binasa pa ang nakalagay sa resume CV ni Shai. 21 years old? You have a child? Pagtatanong nito. Opo, teenage pregnancy. Pagtawa ni Shai. Living with your boyfriend? Pagtatanong nito. Hindi po, hiwalay kami. Single mom in short. Pangiti ulit ni Shai. Wow! Sagot ni Louie.
at nabilog pa ang sinito nitong mga mata. You have lots of experiences. Paano mo nagawa to? I mean, napagsabay-sabay, Shy. Namamanghang pagtatanong nito. Sabay-sabay po kasi kasama ko naman po ang mama ko. Kapag po nasa palengke po siya sa Divisoria at ako naman nagtatrabaho, sinasama niya po ang anak ko. Really? Teka, palengke ng Divisoria? Maraming murang seafoods din dun. Saad nito. Ay, oo sir! Tayo niyo pong bumisita dun, sulit ang budget. Saad ni Shy. Pinahanga mo ko. Pwede ka naman mag-start bukas? Pagtatanong ni Louie sa kanya. Sir, magre-resign muna po ako sa pinapasukan ko. Tsaka po hindi ba't may medical pa? Pagtatanong nito. On Monday, mag-start ka na dito. Isabay mo na lang din ang pending requirements. Congratulations, Miss Shy. Saad nito at mahigpit na kinamayan siya. Salamat po, sir! Masayang sinabi ni Shy. Akmang bibitiw si Shy sa kamay nito pero bigla niya ulit hinigpitan ng kanyang kamay. Are you free now? I mean, let's have some tea? Saad nito. Napailang kurap si Shy bago sumagot. Ha? Kasi po, pupunta po ako sa bangko at may aasikasuhin today. Pagsagot niya. Really? Halika, samahan na kita. May kilala ako sa bangko. Actually, my cousin. Para hindi ka na masyadong magtagal at pumila. Saad nito. Talaga, sir? Naku, napakabait niyo naman po. Ako na nga itong nakabunggo sa'yo. Sagot niya. Nah, it's okay. Halika na, baka biglang mag-lunch break ang pinsang ko. Saad ni Louie. Sakay siya ng kotse nito. Hindi naman maiwasan ni Louie na mapasulyap kay Shy. Napakaganda nito sa suot niyang dress. Para kay Shy, ito ang lucky charm niya. Inulit lang niya ang dress na sinuot nung nag-apply siya bilang car show model. Hindi ko naman gustong ma-offend ka, pero akala ko nasa edad 26 ka na. Biglang pag-open ng topic nito. Ay, oo sir, kahit naman ako, yun ang tingin ko sa sarili ko. Pagsagot ni Shy. How about me? Guess what's my age? Pagtatanong nito at nagkatinginan sila. Pakiramdam ko, 32. Saad ni Shy at tumawa. Higher. Pagtawa din nito. 50? Sagot ni Shy. What? Ganun na ba ako katandang tignan? Para bang biglang na-conscious ang lalaki sa sinabi ni Shy. Para bang katropa lang ni Shy ang kausap dahil bigla siyang humalakhak. Napatingin si Louie sa kanya at natawa din. You're funny. Pagngiti nito. Biro lang yun, sir. Nasa 36, sige. Pagsagot ni Shy. Bingo! Bata lang pala kayo kay Gabriel? Saad ni Shy. Yeah, pero mukha lang kami magkaedad. Mga 30. Pagmamayabang pa nito. Napangiti naman si Shy dahil namiss niyang asarin si Gabriel. Dito na tayo. Muling sambit nito at sumunod lang si Shy sa kanya. Siya! Pagbati ni Louie sa isang bank personnel. Kuya! Oh, naku! Yan na ba? Biglang sagot nito at sinilip pa si Shy na patingin-tingin lang sa loob ng bangko. Natawa si Louie at tumawa ng malakas. Hindi ka na ba tatandang fresh? Natatawang sambit nito. Come on, tutulungan ko lang, empleyado ko siya. She wants to open a new account. Ikaw nang bahala sa kanya, okay? Pagbulong nito dahil baka marinig pa ng mga nakapila. Tumango lang ang pinsan nito at pinalapit si Shy. Hi ma'am, good morning. Pa-fill up ko na lang po lahat ng mga naka-check na form at pahiram ng 2 valid IDs. Saad nito. Ngiti naman ang sagot ni Shy. Boss niyo po si Kuya Lou? Pagtatanong nito. Oo, bagong empleyado niya ako. Pagngiti ni Shy, habang nagfi-fill up pa din ng form. Good luck ha, abisuhan kita. Masungit yan, as in, ubod ng sungit. Matandang binata kasi. Pagtawa nito, at mukhang namangha si Shy. Oh, seryoso? Matandang binata? O edi masungit nga. Pagtawa din ni Shy. Pero feeling ko naman mabait yan sa'yo. Pagngiti nito. Ay, Ma'am Shy, 10,000 na muna po ba? Or babangko niyo na lahat? Pagtatanong nito. Oo, pero gusto ko po sana ay kasama ang anak at si mama sa savings ko. Saad ni Shy. Ay, dapat po kasama sila dito. Meron naman pong sariling passbook kay baby at nakapangalan din sa inyo. Meron na joint account. Gusto niyo po ba yon? Pagsasuggest nito. Oo, ganun ang gusto ko. Pwede ba bumalik ako bukas para maisama ko sila? Pagtatanong nito. Sure ma'am, ito din po ang requirements. Itatago ko na lang po itong copy ng valid ID. Saad nito. Salamat ha, pasensya na wala kasi akong ideya doon. Saad ni Shy at nginitian siya. It's okay ma'am, at least you tried. Pagngiti nito.
Napangiti si Shai lalo sa sinabi nito. Tama, Shai. At least sinubukan mo. Oh, tapos na? Pagtatanong ni Louie. Hindi, bukas na lang kasi joint account ang gusto ko. Kailangan pala kasama sila mama. Saad ni Shai. O edi bukas sasamahan ko kayo. Pagpipresenta nito. Ay, okay lang sir. Kahit kami na lang po. Salamat sa offer. Pagngiti niya. Oh, teka. Hinawakan ni Louie ang bewang niya at mabilis na idinikit sa katawan niya si Shai dahil kamuntik itong nabunggo ng lalaking nagbabike. Are you okay? Pagtatanong nito. Biglang umiwas si Shai at nahiya. Okay lang po, sir. Salamat po. Pagngiti niya at napayuko. Ang pag-aaya ni Louie kay Shai sa tea house ay nauwi sa coffee shop kung saan sila madalas magkita noon ni Gabriel. By the way, paano pala kayo nagkakilala ni Buds? Pagtatanong nito sa kanya at pagtukoy kay Gabriel. Sa isang event lang. Maliit niyang pagkukwento. Ganun ba? Ngayon ba nakakausap mo siya? Pagtatanong uli nito. Hindi na naman kami ganun ka-close para mag-usap. Labas sa ilong na sagot ni Shai. Really? Di bale, mukhang balik good boy si Gabriel sa asawa niya. Pagngiti nito sa kanya. Really? Nagbalikan na ba sila? Wala sa wisyong pagtatanong ni Shai at nabigla din siya sa tanong niya. Alam ko, oo. Mula kasi nung natanong kita, hindi na siya nag-reply. Pero ang nasabi sa akin, pupuntahan niya ang asawa niya. Saad nito. Bakit naman interesado tong tanongan ko kay Gabriel? Bulong ni Shai at ito ang mga salitang pumasok sa kanyang isipan. Bakit sir natanong mo ako? Pagtatanong ni Shai. Wala lang. Malimit na sagot nito at ngumiti. Just call me Lou kapag tayo-tayo lang. Saad nito. Copy Lou. Pagtawa ni Shai. Kung ano-ano pa ang mga napag-usapan nila patungkol sa buhay-buhay. Bakit ka chinito? Biglang tanong ni Shai. Panong ba yan? Pagtawa ni Lou sa kanya. Oo, para maiba naman. Lagi na lang bang age? Tiga saan? Anong work? Ang tanong. Pagtatanong ni Shai. Actually, I'm half Pinoy, half Chinese. Saad nito. Kaya ba dim sum house ang negosyo mo? Pagtatanong nito. Yup, pamana ng tatay ko. Although gusto ko naman. Buong buhay kong pinaunlad ang dim sum recipe niya. Sagot nito. Really? Di magaling ka rin magluto? Oo. Namangha si Shai dahil ito ang pangarap niya, ang maging chef. Uy, pangarap ko yan. Bulalas ni Shai at nakalimutang boss ang kausap. Kung may bakante sa kitchen, doon kita dadalhin para matrain ka din. Saad nito. Really? Pag nagbalik ako sa pag-aaral, yan ang kukuhanin ko. Pagngiti niya. Swerte ng anak mo ha. Palagi bang busog? Pagtatanong nito sa kanya. Oo, lalo si mama. Masarap magluto. Pagkukwento naman ni Shai. Ayaan mo sir, ipapatikim ko sa iyo ang original Bicol Express. Pagmamalaki at dagdag pa ni Shai. Gusto ko yan. Mahilig ako sa maanghang. Magkakasundo pala tayo. Masayang sinabi nito sa kanya. Magkakasundo tayo sir. Lou, masarap ang sili. Pagngiti ni Shai. Napatingin si Shai sa kanyang cellphone dahil sa ilang tawag. Lou, excuse lang ha. Pagpapaalam niya dito. Go ahead. Sagot nito. Bakla! Bulalas ni Shai sa kabilang linya. Bakla, asa ka ba? Kanina pa kita hinihintay dito sa palengke. Sagot ni Carol. Uy, andito ka na sa Pilipinas? Pupuntahan kita, hintayin mo ako. Saad ni Shai at nagmadaling bumalik sa pwesto nila ni Lou. Lou, pwede na bang mauna ako? Kasi pupunta ako ng palengke. Saad niya dito. Sure, halika, hatid na kita. Umiling si Shai. I insist, halika na, para mas mabilis. Saad nito. Ilang sandaling narating nila ang palengke. Nahihiya naman si Shai na baka madumihan ng puting polo ng boss, lalo't maputik sa palengke. Gustong sumama nito dahil gusto ring magtingin ng murang supplier para sa mga seafood. Nakuhang isuggest ni Shai si Carol dahil dealer ito ng mga fresh seafood. Bakla! Sigaw ni Shai at hinagkan si Carol. Grabe, ang may imported ka! Ay, lag pa ako. Oh, hi, handsome. Boyfriend mo, Shai? Diretsyong sinabi ni Carol dahil nakita niya si Lou. Lalong natulala si Nanay Cassandra. Hindi, boss ko yan. Mama, siya po yung boss ko sa Lou Dim Sum House. Sir Lou, si Carol at Nanay Cassandra po. Ma and Carol, si Sir Lou. Pagpapakilala ni Shai. Inilahad ni Lou ang kamay niya pero tumanggi ang dalawa.
Naku sir, malansa pong kamay namin. Gustuhin ko mang makipagkamay sa'yo. Saad ni Nanay Cassandra. Maiba ako. Sir, siya po si Carol, dealer ng seafood dito. Pagpipresenta niya sa kaibigan. Oh, hi Carol. I'm looking for a dealer para na rin sa restaurant ko. Much better kung kakilala kasi. Saad nito. Inabot ni Carol ang calling card niya. Call me Lou, para ma-schedule ang meeting. Gusto ko ring mabisita ang dim sum house mo. Saad ni Carol. Sir! Nagulat si Shai dahil natapunan ito ng lansa ng isda. Inalis ni Shai ang coat niya, pagtapos ikinuskos kay Lou. Nako sir, sorry! Diyos ko Lord, nadumihan ka pa! Bulalas niya. Nakatingin si Nanay Cassandra at Carol. Lalong si Carol na nakakaloko ang pagtingin. No, it's okay Shai, ako na. Hinawakan nito ang kamay niya at nakita niya pa ang sobrang pag-aalala ni Shai. Sorry talaga sir, huwag niyo po sana akong alisin sa trabaho. Saad ni Shai. Hoy Shai, oy ka! Bulalas ni Carol at napatingin si Shai. Siyempre, boss ko to! Pag-irap ni Shai. Sorry talaga. Alika sir, samahan kitang bumili ng pampalit. Mama, saglit lang ha. Saad ni Shai at hinatak ang boss. Napangiti si Lou habang hatak-hatak lang siya ni Shai. Dinala siya nito sa bangketa sa Divisoria. Pili ka na gusto mo sir. Gusto mo ba yung may aircon? Doon tayo sa 999 o sa 168. Pagtatanong niya dito. Okay na ako. Pinili nito ang puting t-shirt at inabutan ng 1,000 ang nagtitinda. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay na nakahawak lang si Lou sa kanya. Wait for me here. Magpapalit lang ako. Saad nito at pumasok sa fast food chain para magpalit. Nawala at lumutang ang utak ni Shai nang makita niya kung saan siya iniangkas sa motor ni Gabriel noon. I miss you, Gabriel. Kahit alam kong malabo na balikan mo ko. Bakit pa ako umaasa? Una sa lahat, alam kong may asawa ka pero nagpahulog pa din ako sa'yo. Biglang tumulo ang luha niya. Kahit buwan na ang nakalipas, eto't nandito pa rin ang lungkot at pag-asa niya na pupwede silang dalawa. Hey, are you okay? Hindi napansin ni Shai na nandito na pala si Lou at nakita pa siyang lumuluha. Oo, okay lang ako. Pasensya ka na ha, nalansahan ka pa. Inabutan niya ng pabango si Lou. Ano to? Pagtatanong ni Lou. Juicy cologne, sir. Sagot ni Shai. Alam ko, nakikita ko naman. Anong gagawin ko dito? Okay naman ako. Hindi naman ako may malansa. Saad nito. Hindi, maglagay ka niyan. Amoy tilapia ka, sir. Pagtawa ni Shai nang makitang nawala na naman ang mata ng boss nang tumawa ito. Nakuha ng magising ng anak niyang si Hector at tuluyang gumaling si Brent. Hindi pa rin nagigising si Lily. Araw-araw, wala nang natrabahong maayos si Gabriel. Lalo siyang nagigilty sa tuwing makikita ang asawang si Lily na nakaratay lang sa ICU. Papa, gigising pa po ba si Mama? Pag-iyak ni Hector habang naka-wheelchair. Nagkaroon ng injury ang bata sa binti nito, kung kaya't kinakailangan niyang magkaroon ng therapy. Papa, I miss Mama! Pag-iyak ni Brent at hinagkan siya. Pareho niyang inakbayan ang dalawang anak. Magigising si Mama. She will wake up. Sigurado magkakaroon pa tayo ng dinner date. Pagngiti niya. Ito ang paboritong gawin ng dalawang magkapatid. Dinner date ang ginagawa nilang solusyon para magkaayos ang magulang. Mulat ang magkapatid, lalo si Hector na mas nakatatanda kay Brent. Pilit nilang pinaglalapit muli ang mga magulang, pero hindi successful dahil sa tunay na walang nararamdaman si Gabriel kay Lily. Anak, excuse. Narinig niyang nag-ring ang cellphone at minabuting sagutin to. Oh bro, napatawag ka? Pagsagot nito kay Lou na tumawag. Kakamustahin ko lang ang inaanak kong si Hector at si Lily. Saad nito? Under therapy pa si Hector bro. Si Brent okay naman na, pero si Lily, hindi pa siya nagigising. Saad nito? Oh God, I'll just pray for her recovery. Pare, sana hindi mo nakakalimutan ang sarili mo. I know you. Pag-aalala nito sa kanya. Thanks bro, you too. How's the franchise in Hong Kong? Pagtatanong nito. Ongoing pa rin ang requirements at susunod na ang construction. Pagsagot nito sa kanyang tanong. Have you found her? Tanong niya ulit dito dahil naghihintay siya ng sagot na hindi ito mahanap ng kaibigan. Yes, I found her. We met by accident. Saad nito at baka sa boses ang saya. Really? Kamusta naman siya? Nagkakausap ba kayo na madalas? Pagtatanong ni Gabriel. She's with me. Sagot ng kaibigan. Para bang nakaramdam ng turok sa puso niya dahil puno ng pagtataka si Gabriel sa sagot nito. With you? What do you mean? Pagkunot nito.
She's my employee. Bro, let's catch up again next time. May emergency lang. Take good care of your family. Pagbaba nito sa linya. Hello? Asar na halos ibato ni Gabriel ang cellphone dahil nakakaramdam siya ng selos. Mula pa sa 10-year anniversary ng company na dinaluhan nila, nang simulang makita ni Lou si Shai, nagkaroon na ito ng interes sa dalaga. Patuloy siyang kinukulit ng kaibigan. Hindi naman niya masabing nagkaroon sila ng malabong ugnayan at malanding ugnayan ni Shai dahil privacy na nila yun. Hanggang Taiwan at ngayon ay nasa Australia na ito, patuloy lang ang tanong nito kay Shai. Hindi naman niya gustong sabihin dahil gusto niyang sa kanya lang si Shai. Pero ito na ang kinatatakutan niya, ang hindi na muling pagbabalik sa Pilipinas para kay Shai. Kilala niya ang kaibigan kung gaano ito ka-eager manligaw sa isang babaeng natitipuhan. Natatakot siyang mapapas sa ibang kamay si Shai dahil alam niyang perfect ang magiging relasyon nito kung si Lou ang magugustuhan ni Shai. Walang sabit sa relasyon at kilala niyang sobrang maalaga ang kaibigan. Yun lang at malas sa pag-ibig dahil madalas itong iwanan ng babae. Kung kaya't naging masungit at inabot na ng lagpas sa kalendaryo ang edad, hindi pa nakukuhang mag-settle down. Shai, huwag ka sanang magkagusto sa kanya. Please. Bulong niya at muli niyang sinabunutan ang sarili. Napasandal siya at pumikit. Biglang sumagi sa isip niya ang malalambot na labi ni Shai at kung paano siya hawakan nito na naging permanente na. Lalo na ang maamo nitong muka at ang mga mata na kayang-kaya kang dalhin sa buhay na walang problema. I miss you so bad, Shai. Sa kabilang dako, Carol! Suway ni Shai sa kaibigan dahil kung ano-ano ang sinasabi nito sa kanyang ina. Nakuhang matapos ni Shai ang medical at pagpapagawa ng bank account para sa kanila. Isang passbook para kay Sheena at isa din sa kanya. Pagkatapos, isa pang passbook para sa kanyang ina, naka-joint account din niya. Yang si Checky, malakas kutob ko. Mainit pa sa sili ang nararamdaman niyan sa'yo. Nakakalokang pagtawa ni Carol habang nililinisan ng kuko si Nanay Cassandra. Bakla, tumigil ka. Boss ko yun. Mabait lang talaga. Saad ni Shai. Oy anak, linya ko rin yan kay Poging Superman na boss mo. Alam mo ba Carol, iniyakan ni Shai yun. Sinabi na nga ba't may namumuong pag-ibig na? Ayun, umasa ang gaga. Umuwing mukhang basahan, kakaiyak. Pagtawa ni Nanay Cassandra. Alam mo, Carol, balikan mo yung boyfriend mong Bombay dahil pag kayo nagsama ni Mama, pinagtutulungan niyo ako. Bulalas ni Shai habang sinusuklayan si Sheena. Nagulat ang mag-ina dahil narinig nila ang pag-iyak ni Carol. Hoy, namatayan ka ba? Pagtatanong ni Shai. Carol, mamamatay ang ingron ko sa'yo. Bulalas ni Nanay Cassandra dahil baliko ang paggupit nito. Bigla itong tumayo pagtapos naghugas ng kamay. Ano nangyari sa'yo? Bulalas ni Shai at tinapik ang kaibigan. Break na kami! Pag-iyak nito at tinakpan ng muka habang umiiyak. Abay, gagong Bombay yan! Tatapisyan ko siya. Gago talaga, mga lalaking to! Bulalas ni Shai. Alika dito, Carol. Saad ni Nanay Cassandra at hinagkan nito. Mama, bakit ako hindi mo ko hinagkan ng ganyan? Saad ni Shai at hinagkan din ang kaibigan. Shai, ang galing kong magsubo ha. Kulang pa kasi hindi ako babae. Buong puso ko naman siyang minahal. Kasi bakla ako kaya walang forever. Pag-iyak nito. Tahan na Carol, hindi ibig sabihin na bakla ka wala nang forever. Nagkataon lang na napunta ka sa taong hindi talaga para sa'yo. Alam mo kung nakaukit sa Panginoon na para kayo talaga sa isa't isa, babalik at babalik yan sa'yo. Nagkakaroon ng pagkakataon na pagtatagpuin ulit kayo ng tadhana. Pero kung hindi, edi hindi kayo para sa isa't isa. Ayos lang umiyak, pero siguraduhin mong ngingiti ka din at tatawanan niyang mga sinayang mong luha sa kanya. Mabuti na at nasaktan ka kasi natuto ka. Pagpayo ni Nanay Cassandra. Para din yan sa'yo, Shai. Patuloy lang ang buhay kung nasaktan ka. Patuloy lang sa agos. Muli pang pagdagdag nito. Mother knows best! Pagtawa ni Carol at hinagka ng dalawa. Kaya mahal ko kayong mag-ina! Saad nito at tumawa ang dalawa. Mas maraming tao sa Lou Dim Sum House ng gabi kaysa sa umaga. Maraming negosyante ang mga kumakain. Katabi ito ng naglalakihang building kaya expected na ang mga elitistang kakain dito.
Bukod sa isa din itong prestige Chinese restaurant, panay kayod lang si Shai. Tigakuha ng order. Kapag busy ang mga kasamahang server, siya mismo ang magsaserve. Mabilis kung kumilos si Shai. Pang isang linggo na niyang nagtatrabaho dito. Inoobserbahan siya ni Lou sa CCTV kung paano siya gumalaw at magtrabaho. Araw-araw, palagi siyang hinahatid nito pauwi. Nahihiya na si Shai dahil para bang siya lang ang VIP treatment sa mga crew. Subsub din sa trabaho si Lou sa umaga hanggang hapon. Nasa ibang branch siya, pero kapag gabi, si Shai na ang tinatrabaho niya. Aminado ang binata na interesado siya kay Shai. Lalong gusto niyang masubukan ang skills nito sa kusina. Break time. Nagulat na lang si Shai dahil biglang sumulpot si Louie sa harapan niya. Sir, naku, buti nakita ko kayo. Tikman niyo po ang niluto ko. Yung promise ko po sa inyo noon, ngayon ko lang nagawa. Saad ni Shai at lumapit kay Chef Yuen sa kitchen para makuha ang pinatabi niyang Bicol Express. Come here, Chef Yuen. Tinawag ni Lou ang chef at pinatikim din sa niluto ni Shai. Nakatingin lang si Shai sa dalawa at hinihintay ang sasabihin. Kinakabahan siya dahil alam naman niyang mga profesional ang mga ito. This is perfect! What luto is this? Barok na pagtatagalog ni Chef Yuen. Talaga po? Bicol Express po, saad ni Shai. Hinihintay ni Shai ang sasabihin ni Louie dahil hindi pa ito kumikibo. Are you busy later? Pag-uwi, magstay ka muna dito. Cook another food for us. Saad ni Lou at namilog ang mga mata ni Shai. Sure, sir. Excuse po, balik lang po ako. Pagpapaalam niya dahil tapos na ang coffee break niya. That was perfect, Chef Yuen. Saad nito sa kanya. Yeah, Sir Lou. Actually, kapag natikman ko pa ang iba niya pang luto, baka kailanganin ko siya bilang assistant chef. Pagtawa nito sa kanya. Okay, that's your job. Train her to be a professional chef. Para kung susubok man siyang mag-aral sa culinary, may background na siya. Saad nito at tinapik ang balikat. Paglabas ng kusina, nakita niya si Shai na nagtatrabaho. Busy kung busy. Hinihintay lang niya na mag-out ito ng 11 at ihahatid na niya pauwi. Calling, Gabriel. Bro! Masayang pagsagot niya dito sa FaceTime. Hey, how are you and Lily? Masayang pagtatanong nito. Hindi pa siya nagigising. How about you and Shai? Biglang tanong ni Gabriel. Oh, come on. Ako lang kamustahin mo. Mukhang malabo pa ako kay Shai. Malungkot na sambit ni Lou. Narinig at nakita niyang humalakhak si Gabriel sa kabilang linya. Hindi mo maligawan? Pagtawa ni Gabriel. Pero sa kaloob-looban niya, selos na siya dahil sa tuwing nag-uusap silang magkaibigan, napuputol dahil sa puro si Shai ang isisingit nito. Mahina ka, Lou. Buntal ni Gabriel. Come on bro, maliligawan ko din siya. One day babalita ko na lang sa'yo she's wearing a wedding gown na. Saad ni Lou at ngumiti. Hell no. Bulong ni Gabriel at nawala ang mga ngiti sa muka. I really like her. She's very kind. Masipag pa. Nasabi ko na ba sa'yo si Carol, her best friend? Siya na magiging supplier ko ng seafoods. Saad nito. Napatango na lang si Gabriel. Hindi niya kilala si Carol. Lalong alam niya sa sarili na hindi sapat ang ilang araw para makilala niya si Carol. Pwesto ko yan, Lou. Kung hindi lang ako kasal, baka si Shai na ang pinakasalan ko. Bulong nito. Bro, go ahead. Malapit na siya mag-out. Saad nito. What? Bakit? Saan kayo pupunta? Gabi na. Sunod-sunod na tanong ni Gabriel. Hinahatid ko siya pauwi. It's dangerous, lalo na sa kanto nila. Bye. Bigla siyang binabaan ng linya ni Lou. Mas lalong nasaktan si Gabriel. Natapos at nagsiuwian na ang lahat, naiwan pa si Shai, Lou at Chef Yuen. Pinagmamasdan nila si Shai na magluto. Hindi nila alam kung ano ang niluluto nito. Basta nakikita lang nila na seafoods. Girlfriend mo? Biglang pagtatanong ni Chef Yuen at napangiti si Lou. Kabiruan niya ang senior chef na to. Loyal ito at 10 taon na namamalagi o naglilingkod sa restaurant. I like her. Bulong ni Lou at napangiti si Chef Yuen. Kung ako sa iyo, Lou, why don't you train her? Lalo kayo mas expert sa akin. No joke ako, ganito ang expertise ko. Ikaw, you can bake din para makasama mo rin instead me. Saad ni Chef Yuen. But here at work, train ko siya.
barok na pagtatagalog nito at ngumiti. Good idea. Kaya hindi na ako magtataka at napaka-loyal mo sa trabaho. Susubukan ko. Pagngiti nito sa kawalan dahil natutorpe din siyang gawin ang sinasuggest nito. Kumpleto ang bahay ni Lou. Lahat ng kinakailangan sa pagluluto nasa kusina niya. Pwede niyang maturuan si Shai. Lalong nakikita niya ang eagerness nitong matuto. Done! Hinapag niya ang kanyang niluto. Crabs and shrimp. Seafood Style Express. Training with Sir Lou. Bulalas ni Chef Yuen. Talaga, sir? Pagtatanong ni Shai. Natameme si Lou at naramdaman niyang sinipa siya ni Chef Yuen sa paa. Yes. Every weekend. Pwede ka ba? Para sana ililipat kita sa kitchen. Saad nito at hindi na malaya ni Shai na hinagkan na pala niya ang boss. Sir, maraming salamat talaga. Chef Yuen, thank you din po. Tuwang-tuwa siya at pakiramdam niya paunti-unti na niyang makakamit ang pangarap. Nang matapos, sakay pa rin siya ng kotse ni Lou. Hindi mawala ang magandang ngiti ni Shai dahil sa gusto na niyang ibalita sa kanyang ina. Kaya mo bang mag-training? Kahit Saturdays lang, para Sunday may time ka sa family mo. Saad nito. Opo sir, kaya ko. Thank you talaga, hulog ka ng langit. Masayang sinabi ni Shai. Napangiti din si Lou nang marating nila ang bahay ni Shai. Thank you po ulit. Bulalas niya. Shai. Pagtawag nito sa kanya at humarap si Shai. Ano? Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang bigla siyang hinalikan ni Lou sa kanyang noo. Good night. Muling hinawakan pa nito ang pisngi niya. Para bang naging statwa si Shai dahil naramdaman niya ang paglapit ng mukha ni Lou sa kanya. Unti-unting lumalapit ang mga labi nito sa kanya. Gago! Nagulat ang dalawa dahil biglang may sumuntok kay Lou. Jake! Bulalas ni Shai at naramdaman niya ang sampal nito. Malandi ka talaga, Shai! Muling sasampalin ni Jake si Shai pero maagap si Lou at pinahalik niya si Jake ng kalsada. Tama na! Bulalas ni Shai dahil nakita niya na nagdudugo na ang mukha ni Jake. Shai! Shai! Napalabas ng bahay si Nanay Cassandra dahil sa narinig nitong pagsigaw ni Shai. Anak! Naku sir, may dugo ka! Bulalas ni Nanay Cassandra nang hinatak ang boss ni Shai papasok ng bahay. Sorry! Sir, sorry talaga! Mangyak-ngyak niyang sinabi at habang ginagamot ang labi nito. Shai, eto band-aid. Pag-abot ni Nanay Cassandra. Sir, ano pong gusto niyong makakain? Pagtatanong ni Nanay Cassandra at hiyang-hiya sa nangyari. Wala po. I'm good. Pasensya na po sa abala. Okay lang naman po ako. Saad ni Lou at napayuko si Nanay Cassandra sa kahihiyan. Matulog na po kayo. Ako nang bahala kay sir. Saad ni Shai at tumango na lang si Nanay Cassandra. Naiwan ang dalawa sa sala. Nakakahiya po sir. Sorry talaga. Muling sambit ni Shai. Naramdaman niya ang kamay nitong hinawakan ng pisngi niya. I bet he's your ex. Don't cry. Sambit nito dahil naluha si Shai. Nasaktan. Kahihiyan lang ang hatid ni Jake sa kanya. Mabuti na at hiwalay kayo. Lalong nananakit siya. Saad nito. Don't cry. Hindi mo bagay. Pagtawa ni Lou. Sir naman. Pangngiti ni Shai. I'll go ahead. Huwag mo na akong ihatid. Saad nito at tumayo. Muling hinawakan ni Shai ang kamay niya. Salamat. At sorry sa sobrang abala. Sorry talaga. Paulit-ulit na sinabi ni Shai habang nakatitig kay Lou. Muling lumapit si Lou sa kanya. Nahihirapang huminga si Shai dahil bumibilis ang tibok ng puso niya. Palapit ng palampit ang mukha nito at hanggang hinalikan ni Lou ang ilong niya. Good night. Mahinang sinabi ni Lou at lumabas. Naiwang tulala si Shai at akala niya sa labi siya hahalikan. Shai, ano bang iniisip mo? Lumalandi o nakikilig? Parang K-drama lang. Hay! Kinabukasan. Maagang nagising si Shai dahil sa sobrang ingay ng cellphone niya. Walang humpay sa pagtunog at pag-vibrate. Kusot-kusot niya pa ang mata nang bumangon. Hello? Nakapikit niya pang sagot. I miss you. Unti-unting dumilat ang mga mata ni Shai at bigla niyang hinawakan ng dibdib dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. I miss you, Shai. Narinig niyang malungkot na pagsasalita ni Gabriel sa kabilang linya. Gabriel, bakit ka napatawag? Pagtatanong niya. Namiss niya ang boses nito.
ang baritono at magaspang nitong boses na nagbibigay tindig balahibo sa kanya. Narinig niya ang ilang singhot nito mula sa kabilang niya. Umiiyak ka ba? Pagtatanong ni Shai. Miss na kita. Gusto kitang balikan. Saad nito at dito na niya narinig ang pagbiyak ng boses nito. Gabriel, hindi pwede. Hindi ba't may deal tayo? Hindi ba't aayusin yun ng asawa mo ang lahat? Pagtatanong nito. But I love you, Shai. Mahal kita. Pero wala akong magawa. I feel useless. Biglang pumatak ang luha sa mata ni Shai dahil sa narinig niya. Para bang kaharap niya si Gabriel nang marinig ang salitang I love you. Ngayon lang niya ito narinig na sabihin sa kanya. Gabriel, hindi pwede. Kasal ka. May asawa ka, di ba? Hindi ka pwedeng magmahal ng iba. May sinumpaan kayo. Pilit pinipigilan ni Shai na maluha dahil ayaw niyang marinig ni Gabriel ang kanyang kalungkutan. Mahal kita, Shai. Gustong-gusto na kitang balikan. Nasasaktan ako. Ayokong mapunta ka sa ibang tao. Sa akin ka lang, di ba? Pakiusap nito. Walang nagmamay-ari sa akin kung hindi ang sarili ko lang. Kung mahal mo ko, may anak din ako, Gabriel. Alam ko kung paano maapektuhan ang inosente. Saad ni Shai. Babawiin kita ulit. Hindi ngayon, pero sana mahintay mo ako. Saad ni Gabriel at tuluyang nawala ang linya. Hindi naman pwedeng maghintay ako sa walang kasiguraduhan. Ano yun? Hihintayin ko siya pagkatapos ano? Ako na naman ang talo. Bakit ka tumawag? Para lang ipamukha sa akin na wala talaga tayong pag-asa? Bulong ni Shai habang pasimpleng umiiyak. Sobrang sakit ng dibdib niya. Pagtapos magdalawang buwang mahigit, ngayon ulit tumawag si Gabriel. Ngayon niya napagtanto na tunay nga niyang minahal si Gabriel. Hindi, Shai. Nagpapakabulag ka na naman. Tandaan mo, nasanay ka lang kasi lagi siyang nandito noon. Na-excite ka lang kasi nga hindi mo maranasan to kay Jake. Lahat to pansamantala. Huwag kang mag-settle down sa taong alam mong iiwang ka rin. Saad niya sa sarili at lumabas ng kwarto. Nagulat siyang gising na ang ina at pinagmasdan siya. Si Gabriel bang rason kung bakit ka umiiyak? Tama ba? Pagtatanong ng ina, napatingin si Shai sa orasan at 4:00 na pala ng umaga. Tumango siya at hinagkan si Nanay Cassandra. Tumawag po siya. Mahal niya daw po ako. Paghagulgol niya. Anak, hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag na? Alam mong pamilyadong tao siya. Anak, kung ikaw ang nakapwesto ng asawa niya at kanya ng lalaking asawa mo, hindi ba't napakasakit na may mahal siyang iba, lalo na't may anak kayo? Saad ni Nanay Cassandra. Mahal ko po siya. Aminado naman po ako. Pero hindi ko po kaya na makihati. Saad ni Shai. Alam mo naman ang sagot, anak. Doon ka sa wasto at walang tinatapakan na tao. Kahit mahirap tayo, tandaan mo, wag na wag kang tatapak ng inosente. Saad nito at ngumiti si Shai. Pagtapos, pinunasan ng luha. Sige na, matulog ka na ulit. Hindi niya kayang sabihin sa ina na mismong sa bahay ni Louie doon siya tinuturuan. Dahil alam niyang magiging overprotective ulit ang ina dahil sa nasaktan siya kay Gabriel. Sino bang ina ang gusto na makita na nasasaktan ng kanyang anak? Wala, diba? Muli siyang nahiga at hinagkan si Sheena. Gagawin lahat ni Mama para matupad ang pangarap mo. Basta para sa iyo, anak. Malapit na at mapag-aaral na kita. Pagngiti niya. Pinag-iipunan niya ang pag-aaral nito sa isang pribadong eskwelahan para sa mga katulad ni Sheena. Gusto niyang magkaroon ng magandang future ang kanyang anak at huwag matulad sa kanya. Laking pasasalamat din niyang mabait ang binatang si Lou sa kanya. Magaan ang loob niya dito. Alam niyang puno ng respeto ang binata sa kanya. Lalong pursigido si Louie sa kanya na turuan lang siya. Nakuhang makatulog ng mahimbing ni Shai at inabot na ng 10:00. Na-late na siya ng 2 oras sa training niya. Anak? Nagising siya dahil ilang tapik ni Sheena sa mukha niya. Oh, hindi ka sinama ni Mama? Pag-sign language niya at umiling ang bata. Napabalikwas siya sa kama at nakitang late na siya. Muli niyang nakita si Sheena at may sinasabi ito. May naghahanap po sa inyo, yung maliit ang mata.
Saad ni Sheena. Napadilat ang mata niya at mabilis na naligo. Anak, isasama kita. Mabilis pa sa 4:00 at nakuha nilang mag-ayos mag-ina. Tao po. Pagkatok ni Lou. Sir, sorry na late po ako. Saad ni Shai at hawak ang kamay ni Sheena. Hindi na nakukuhang magpabuhat ni Sheena dahil masyado na ring malaki ang bata. Hello? Pagbati ni Lou sa kanya at ganon din si Sheena. Ngayon lang sila nagkita ng bata. Pinagmasdan niya ang mag-ina na nag-uusap via sign language. Alika na, sinundo na kita. Saad nito at namangha naman si Shai dahil sinundo pa siya nito. Pasensya na po sir, isasama ko po si Sheena. Hindi naman siya malikot. Saad nito. She can play there. Oo nga pala, bakit ang tahimik niya? Pagtatanong ni Lou habang nagmamaneho. PWD po ang anak ko. Pipi at bingi siya. Saad nito. Paano siya nag-aaral? Pagtatanong nito. Nag-iipon pa ako ng pang-aral niya sa special class. Saad ni Shai. Wag na, may kaibigan akong may-ari ng eskwelahan for PWD students. Gusto mo ba doon? Pagtatanong at offer ni Lou sa kanya. Talaga sir? Sige po. Kapag nalakihan ko na po ang ipon, pag-aaralin ko na po siya. Saad nito sa kanya. Nag-offer sila ng scholarship. First year, ikaw muna dahil pagmamasdan o babantayan nila kung mag-e-excel si Sheena para ipasok sa scholarship. Muling sambit ni Lou. Ganun po? Sige po sir. Maraming salamat talaga sir. Saad ulit ni Shai. Walang anuman. Let's go? Pagbaba nila, tuwang-tuwa na tumakbo si Sheena nang dinala siya ni Louie sa isang kwarto at puro laruan. Ngayon lang din nakita ni Shai na may ganitong parte sa bahay ni Lou. Lalong kusina lang lagi sila nakafocus. Nakakatuwang makita ang anak mo. Buti at nag-meet na kami. Saad nito at nginitian siya. Nang marating nila ang kusina, nagsimulang turuan ni Louie si Shai sa pagbe-bake. Lalo't ito rin ang paborito ni Sheena, ang iba't ibang klaseng cake. Pwede mong ibigay kay Sheena to. Inabot ni Lou ang isang cake at mukha ni Belle from Beauty and the Beast ang design nito. Ang galing nyo naman, sir! Manghang sinabi ni Shai at hindi niya maiwasang hagkan si Lou. Hulog ka talaga ng langit! Hanggang sa napansin niyang masyado na yata siyang feeling close. Humiwalay siya dito at nagulat na muli siyang hinalikan sa ilong ni Lou. You bake a cake. I will cook our food for today. Okay? Pagngiti nito sa kanya. Asan po si Tito Superman? Bakit po maliit ang mata ng kasama mo? Superman din po ba siya? Natatawa siya dahil sobrang mapagmasid ni Sheena. Lalong kahit papaano, nakaklose na nito si Gabriel. Muli siyang tumingin kay Lou na nagluluto. Ngayon lang niya napansin na nakasando na pala to. Bakas ang malaking braso nito. Shai, mag-bake ka ng cake. Hindi kung ano-anong tinitingnan mo. Huwag kang malandi. Bulong niya sa sarili. Muling sumulyap si Shai at nakita niyang nakatingin din si Lou. Hindi niya alam kung anong meron sa kanila. Lalong palagi siyang hinahalikan nito sa ilong. Pero ni minsan, hindi ito nagsabi na liligawan siya. Para bang nalalabuan na siya dito? Alam ni Shai na sa ganitong galawan, panliligaw na ito. Nakuha niyang ikumpara ang ugali nito kay Gabriel. Si Gabriel na sobrang gwapong-gwapo sa sarili. Pagtapos bulgar magsalita, kung ano nasa utak nito, talagang sasabihin niya. Mabilis ni Gabriel nakuhang mabitag si Shai sa pang-ilang araw. Pero si Louie, na napakatahimik lang, pero nararamdaman ni Shai na may kakaiba sa lalaki. Sabihin na natin pasimple ang galaw nito, pero kayang-kaya niyang bihagin si Shai. Nahahaluan lang ng takot si Shai dahil baka masaktan na naman siya kung susubok. Ay! Palaka! Nagulat si Shai at bumagsak ang consistency ng cake. Pagtayo niya, nakita niyang nakatitig na pala sa kanya si Lou. Clumsy! Saad nito at nilagyan ng icing sa ilong na kumalat pa sa gilid ng labi niya. Gumanti si Shai at nilagyan nito sa pisngi. Yun lang ang abot niya dahil hindi rin nalalayo ang height ni Lou kay Gabriel. Nakuha ng maubos ni Lou ang icing na nakapa niya sa pisngi na nilagay ni Shai. Lumapit siya kay Shai at hinawakan ang mukha nito. Bakit? Pautal na kinakabahan na sabi ni Shai. Humigpit ang hawak niya sa apron at dito naramdaman ang halik ni Lou sa ilong niyang may icing. Humarap ito sa kanya. He gently licked his own lips. Muling lumapit si Lou at hinalikan ang gilid ng labi niya. Humigpit lalo ang pagkakahawak niya sa apron nang maramdaman na niya ang labi nitong hinahalikan siya. Dahan-dahan at walang pagmamadali.
Ilang sandali, tila kinakatok ni Lou ang labi ni Shai para buksan ito. Naramdaman niya ang dila nitong tinutuklas ang lahat. Para bang estatwa si Shai na sumunod dito. Binuhat niya si Shai at hindi pa rin tumigil sa paghalik. Narating nilang dalawa ang isang kwarto at dito sinandal siya ni Lou sa pintuan. Mas uminit ang halik nito at umabot sa kanyang leeg. Napapikit si Shai habang nararamdaman niya ang labi nito sa leeg. "Ah, Lou!" Maamo nitong ungol dahil naramdaman niya ang kamay nitong dumapo sa maselan niyang parte. Bumigat ang bawat nararamdaman niya. Muli siyang binuhat nito at hiniga sa kama. Napatigil ang dalawa dahil may biglang bumagsak sa labas. "Sheena!" Bulalas ni Shai at biglang tumayo. Nakita nilang dalawa na umakyat si Sheena sa counter at kumakain ng cake. "Anak, anong ginagawa mo?" Pagtawa ni Shai at binuhat si Sheena. Pinunasan din niya ang mukha. His name, Louis Del Rosario. Meet Lou, the CEO, owner of Lou Dim Sum House. Originally, sa Taiwan din ang unang restaurant nito at nakuhang maging naturalized Filipino ng tatay ni Louis. Anak siya sa ibang babae ng kanyang ama. Nakuha niyang dalhin ang surname ng kanyang ina dahil hindi pumayag ang magulang ng kanyang ama na makasal sa isang Pilipina. Hindi pinalad na magkaanak ang ama nito sa napangasawa nitong Chinese, kung kaya't si Louis ang only son na nag-take over sa ama niya. Naging malas sa pag-ibig ang binata dahil siguro ito talaga ang ginuhit sa kanyang palad. Walang oras si Lou noong mga panahon na yun, kaya nakukuha siyang iwanan ng mga nakarelasyon nito. Pero walang masasabi sa binata dahil bigay todo ito sa mga nagiging girlfriends nito. Nakuha niyang mag-aral ulit ng culinary arts dahil ito ang tunay niyang gusto kesa sa business. Pero eto, pareho niyang ginagawa ang trabaho. Naging kaklase niya ng 2 taon si Gabriel at dito niya nasimulang maging kaibigan ang lalaki. Hindi lang niya kasundo ang pinsan ni Gabriel na si Yusuf, bukod sa medyo malamya ang binata. Nakatingin si Lou sa mag-ina na kasabay niyang kumakain. Lalong malagkit ang paningin niya kay Shai. "That was close, Lou." Bulong nito dahil hindi din niya alam kung bakit masyado siyang naakit sa babae. Nang matapos kumain, balik sa training ang dalawa. Mas seryoso ang dalawa kumpara sa kaninang nauna ang kainitan ng katawan. "Very good." Nagulat si Shai dahil na perfect niya ang consistency ng cake. "Talaga ba? Pasadong-pasado na ba?" Pagtatanong ni Shai. "Yeah, pasado ka sa akin." Wala sa wisyong sagot ni Lou at napatunga nga si Shai. "Can we have a dinner date?" Pagtatanong ni Lou sa kanya. "Aha? Okay, sige." Pagngiti ni Shai. "Thank you, Shai." "Saan pala?" Pagtatanong niya dito. "Secret." Pagkindat nito at natawa si Shai. Para bang nawala ang hiya nila sa isa't isa. "Walang masama kung susubukan mo naman, Shai." Bulong ni Shai sa sarili habang pasulyap-sulyap na tumitingin kay Lou. 4:00, nakuhang makauwi ng mag-ina sa bahay nila. Hindi rin siya nagpatid dahil sa sobrang hiya na niya sa boss. "Oh, kumusta anak?" Pagtatanong ni Nanay Cassandra kay Shai. "Okay naman ma, natuto na ako. Ito po pala regalo ni Sir kay Sheena." Namangha naman si Nanay Cassandra dahil sa cake na binigay nito. "Shai!" Bulalas ni Carol at nagulat ang mag-ina. "Shai! Nanay Cassandra! Tingnan niyo po!" Nakita ng mag-ina ang wedding invitation ni Yusuf at fiancé nito. "Gaga! Sinabi nang huwag kang mag-stalk sa ex mo!" Bulalas ni Nanay Cassandra. "Tita, ang sakit! Please, i-blind date niyo ako ulit!" Parang namatayan lang si Carol habang umiiyak. "Pagalingin mo muna ang puso mo," saad ni Shai at inayos ang pagkaing dala. "Samahan niyo akong mag-party! Nanay Cassandra, sumama ka na rin!" Pag-aya ni Carol. "Hindi ako pwede, may lakad ako." Napatingin si Nanay Cassandra sa kanya. "Saan, aber?" Biglang sambit ni Carol. Inaya lang akong kumain ni boss," saad ni Shai at inabutan ng cake si Carol. "Hoy, Shai, bruha ka, baka ibang kainan ang mangyari ha." Bulalas ni Carol
at nakatanggap ng sapok kay Nanay Cassandra. Hay nako, Shy. Alam kong matanda ka na at alam mo na ang iyong dapat gawin. Huwag kang marupok anak ha. Baka may asawa na naman yan. Bulalas ni Nanay Cassandra. Wala po ma. Binata naman siya. Hindi ba't sinabi niyong walang masamang sumubok? Kayo naman dinner lang naman yun. Lakas loob na sinabi ni Shy. Parang kanina lang umiiyak ka kay Gabriel. Saad ni Nanay Cassandra. Ma, kung puro Gabriel ang nasa utak ko, sinong kawawa? Hindi ba't ako? Kaya nga po susubok ako ng magmahal o magkagusto ulit. Saad ni Shy. Oh, susubok daw Carol. Huwag marupok. Saad ni Nanay Cassandra at nagtawanan ang tatlo. Kinagabihan, napakaraming hinanda na pagkain ni Lou sa kanyang garden. Napag-isip-isip niyang magkaroon ng garden dinner date sila ni Shy. Nabigla siya sa kamuntikang mangyari kanina. Grabe naman kasi Lou, bakit ka nagmamadali? Hindi ba dapat ligawan na muna? Kausap nito ang sarili. Nabigla siya dahil biglang nag-alarm ang phone niya. Oras na pala. Nakuha niyang magmadali para sunduin si Shy sa bahay nito. Shy! Pagtawag ni Nanay Cassandra dahil nasa loob ng kwarto si Shy at Carol. Oh, ngayon, hindi ka na bakla. Tunay ka ng babae. Pagbibiro ni Carol. Gaga, ginawa mo kasi kung bakla. Saad ni Shy. Sexy mama. Oh, gusto mo bang turuan kitang mag-blowj? Hindi natuloy ang sasabihin ni Carol dahil nakuha siyang sapukin ni Shy. Tumigil ka ha, kung ano-anong itinuturo mo sa akin. Saad ni Shy. Gaga, kailangan mo rin gawin yun. Hindi lang naman ikaw ang dapat makaramdam ng pangruromansa. Nako, hindi ka pakakawalan yan kapag ginawa mo yun. Saad ni Carol. Alam mo, kahit anong gawin mo, kung ang lalaki hindi kontento, iiwan at iiwan ka pa rin. Saad ni Shy at lumabas na ng kwarto. Nagulat siyang nandito na si Lou. Good evening. Saad nito. Good evening din. Pakindat-kindat pa si Carol kay Nanay Cassandra. Ma, mauna na kami ha. Carol, bye-bye. Anak, bye-bye. Paghalik nito. Habang nasa sasakyan ng dalawa, nagulat na lang si Shy nang biglang may kuhain si Lou sa likuran ng kotse. For you. Inabutan siya ng bouquet of sunflowers. Napatingin si Shy sa kanya at ngumiti. Salamat, sir. Mahina niyang sinabi at kinakagat ni Shy ang tila dahil ayaw niyang kiligin. I told you, call me Lou, not sir. Wala naman tayo sa trabaho. Saad nito. Kalaunan, narating nila ang bahay nito at namangha si Shy sa effort nito. Para bang nagdadalaga na naman siya. Do you like it? Pagtatanong nito sa kanya. Yeah, salamat Lou. Ang effort naman nito? Pagngiti niya. Para sa babaeng gusto ko, kaya kong mag-effort. Saad nito at kinindatan pa siya. Napatingin si Shy sa kanya. Yeah, I like you Shy. Nahihiya nga ako dahil nauna pa ang halik sa panliligaw ko sa'yo. Saad nito. Mas lalong nagulat si Shy dahil bigla itong lumuhod sa harapan niya. Will you be my girlfriend? Natawa si Shy at kumunot ang noo ni Lou. Mali bang na sinabi ko? Pagtatanong ni Lou. Hindi, tumayo ka na. Saad ni Shy at nagpipigil ng ngiting hanggang langit na ang feeling niya ang gabi magiging umaga na. Ligaw muna. Saad ni Shy at bigla siyang hinagkan ni Lou. Thank you for letting me in. Saad nito at hinalikan ng ilong niya. Nagsimulang kumain ang dalawa. Lalong namangha si Shy na halos ubusin na ang inihapag ni Lou sa kanya. Ang galing mong magluto. Saad ni Shy. Thank you. Medyo kinakabahan dahil baka hindi pasado sa panlasa mo, Shy. Pasado? Ano ka ba naman? International chef ba naman magluto para sa akin? Saad ni Shy. Di maiwasan na tumibok ang puso niya. Wala namang masama kung susubukan kong umibig, diba? Nakikita ko ang puso niyang kaya naman akong mahalin. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Hindi maiwasan ni Shy na magtubig ang mga mata. Kahit pala may isabit ako, gugustuhin din pala ako ng lalaking binata.
Nangilabot si Shai dahil sa ganda ng boses nito. Para bang MP3 at bagay sa boses ni Lou. Biglang sumagi sa isip niya si Gabriel. Tumating ka para lang turuan lang ako na sumubok ulit. Salamat, Gabriel. Paalam. Gusto ko rin namang sumaya. This is it. Sabay tayo ni Shai para lumapit kay Lou. Walang pagdadalawang isip na hinagkan niya to. Maraming salamat. Sobrang maraming salamat, Lou. Kumawala si Lou at basta na lang binitiwan ang hawak na gitara. I love you, Shai. Hihintayin kong mahalin mo rin ako. Sagot ni Lou sa kanya. Ngumiti si Shai at halik ang sagot niya dito. Wow, you kissed me? So tayo na ba ganyan? Pagtatanong ni Lou. Oo nga, kiss back yun, di ba? Tumawa si Shai at ngiting-ngiti pagtapos tumango. Talaga? Seryoso? Oo nga, ang kulit ng lahi nito eh. Ngiting sabi ni Shai. Yes! Whew! I'm the luckiest man alive! Sigaw nito at bigla siyang binuhat. Ay! Nabigla si Shai. Well, hindi naman kailangan patagalin ang panliligaw. At pinapatagal pa ba ang tunay na relasyon at pagmamahalan? Saad ni Shai at bahagyang nakornihan sa sinabi nito. Muli siyang hinalikan ni Louie at binuhat papasok ng bahay. Basta na lang inilapag ng binata sa kitchen counter. Napakapit sa gripo nang maramdaman nito ang halik sa dibdib niya. Lou! Nabigla siya sa halik nito kahit sa leeg niya. Walang yato, katulad din pala ni Gabriel. Bulong ni Shai. Napakagatlabi si Shai dahil nakita niyang nagtanggal ng botones si Lou at lumitaw ang katawan nito. Natigilan ng dalawa dahil sa isang malakas na pagtunog ng telepono ni Lou. Sagutin mo muna. Pagpipigil ni Shai at itinaas ang damit. Bitin na naman ba ako? Pagdadabog nito at muling humalik sa kanya. Hello? Padabog na tanong ni Lou. Oh, Gab! Kumusta bro? Biglang sambit nito at napatingin si Shai. Kinda busy bro. Kasama ko kasi si Shai. Okay lang ba kung mamaya ko na lang masend ng details sa'yo? Pagsagot ni Lou at binaba ang telepono. Bakit siya napatawag? Pagtatanong ni Shai sa kanya. Pero binuhat lang siya nito at dinala sa loob ng kwarto. Samantala, nakatunga nga si Gabriel habang malalim na nag-iisip. Magkasama sila? Alam ko gabi na sa Pilipinas. Sila na ba? Shai, huwag mo namang gawin sa akin to. Pero wala naman akong karapatan, di ba? Pero alam kong mahal niya ako. Sinabunutan niya ang sarili dahil sa sobrang selos. Napatingin siya kay Lily at laking gulat niyang nakamulat ang mga mata nito at nakatingin sa kanya. Lily! Doc! Pagpapanik niya at biglang pumasok ang mga magulang nito. Kinakabahan siya dahil nagising ang asawa niya. Hindi din niya alam kung matutuwa siya. Hawak niya ang dalawang anak na pinagmamasdan lang ang ina sa loob dahil nakikita lang nila ito sa salamin. Malaki ang naging epekto ng aksidente sa binti ni Hector kaya hindi pa siya makakabalik ng Taiwan. Tanging online lahat ng transaksyon nila, lalo kay Lou na nakuha niyang mag-invest sa business nito. Ginawa niya to para may rason siyang matawagan ng kaibigan at masingitan ng pagtatanong tungkol kay Shai. Ilang oras ang nakalipas. Binabantayan pa rin niya si Lily. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya pero walang kibo si Gabriel. Bumuti ang pakiramdam nito pero kailangan pa ring obserbahan ang injury nito sa ulo. Gab, akala ko hindi mo ko pupuntahan. Saad nito. Pupuntahan kita. Asawa pa rin kita at ina ng mga anak ko. Magpagaling ka. Matamlay nitong sagot. Nagpapasalamat siyang nagising ito para sa mga anak niya. Hindi ka ba masaya na nagising ako? Ayaw bang pipirmahan ko ang divorce papers? Pagtatanong nito at seryosong napatingin si Gabriel sa kanya. Magpagaling ka bago pag-usapan yun. Ayaw kong pirmahan. Maikling sambit nito. What? Kunot noon ni Gabriel. Ayaw kong pirmahan dahil gusto kitang makasama. Gusto kong bumawi sa'yo na kahit alam ko ang tigas-tigas na ng puso mo sa akin. I'm really sorry, Gab. Masyado akong naging selfish at kaya gusto kong bumawi sa'yo. Saad nito at nakita niyang lumuha ito. Ngayon lang niya nakita na magkaganito si Lily. Malamya ito pero ni minsan hindi niya nakitang makiusap ito dahil sa taas ng pride ni Lily.
Magpagaling ka. Saka na pag-usapan ng divorce na yan. I'm still here. Aalagaan naman kita. Nagsama tayo ng ilang taon. Hindi ko naman hahayaan na mapabayaan kita. Saad ni Gabriel at pumikit si Lily. I don't want a divorce. Muling sinabi nito. Iho, anong ibig sabihin nito? Hindi pa maayos ang pakiramdam ng anak ko, yan ang sinasabi mo sa kanya? How could you? Galit na bulalas ng tatay ni Lily. I didn't open up the topic, Dad. Nandito ako para alagaan ang anak nyo, hindi para pag-uusapan ng divorce. Kaya kong makapaghintay para doon. Hindi mapigilan ni Gabriel na magalit. Ayaw na niyang magkasagutan sila nito ulit dahil kilala niya ang daddy ni Lily. Gustong-gusto nitong nagdidikta kaya hindi sila gaano magkasundo ni Gabriel. Bakit po kayo nag-aaway? Pagtatanong ni Brent. What divorce, Dad? Sa ganyang kalagayan ni Mama? Sa kalagayan ko? Yan pang iniisip mo? Galit na sinabi ni Hector sa kanya. Come on, wala akong binanggit. Ang mama mo ang nagsasabi. Oo anak, maghihiwalay kami ng mama mo pero hindi ako bastos at walang puso na ipagpipilitan na pirmahan niya ang divorce papers ngayon na may dinaramdam siya. Galit na sinabi ni Gabriel at lumabas ng ospital. Papa! Sigaw ni Brent at narinig niya ang iyak nito. Napatigil si Gabriel at nilapitan muli si Brent na umiiyak. I'm sorry for shouting at you boys. Saan nito sa dalawang bata? Pero si Hector na hindi siya pinansin at pumasok na ang anak sa loob ng kwarto ng ina. I sacrificed my own happiness. Naging mabuting ama naman ako. I might be busy sometimes but I'm a good provider. Bakit ngayon na gusto ko lang sumaya ayaw pang ibigay sa akin? Bulong niya at naitikom ang kamao. Sa Pilipinas, pinag-uusapan na sa trabaho si Shai dahil magdadalawang buwan na siyang assistant chef ni Chef Yuen. Lalo ang mga babaeng server na ginagawan siya ng issue. Dahil kesyo nilandi daw niya ang boss nilang si Louie Del Rosario. Profesional lang dalawa pagdating sa trabaho. Lalong ayaw ipaalam ni Shai na silang dalawa na ni Lou dahil siguradong darami ang chismis sa kanya. Hayaan mo na sila Shai, hanggang tingin na lang sila kay Sir Lou. Saad ni Chef Yuen. Sayad ang mukha ni Shai dahil nalaman niyang pasalo ang bansag sa kanya sa trabaho. Dahil pinasalo daw niya sa binatang mayaman ang anak niya sa pagkadalaga. Ngayon na nag-aaral na si Sheena, pinatigil na ni Shai ang nanay Cassandra niya sa pagtitinda sa palengke. Ngayon kasama na nito si Carol. Mas naging close ang dalawa, lalong sumasama si nanay sa mga pageant ni Carol. Napatingin si Shai kay Lou na nagmamasid sa loob ng kitchen. Bigla siyang kinintatan nito at nginitian. Sa tuwing nakikita niya to, hindi siya papalyahang makaramdam ng paru-paro sa kanyang tiyan. Mahal na mahal siya ni Lou. Kahit napakaraming business trips nito, hindi ito pumapalyang tawagan si Shai. Pasado din ito kay Nanay Cassandra dahil pati siya ay nililigawan nito upang makuha din ang tiwala niya para kay Shai. I wanna marry you. Biglang bulong nito sa kanya at pinunasan ang pawis niya. Lolo, pwede ba? Paglayo ni Shai. Give me 5 months, magiging fiancé na kita. Saad nito at mas lalong kinikilala si Shai. Sa tuwing nagtitraining siya every Saturday sa bahay ni Lou, hindi pwedeng walang training sa kama na ang nagaganap. Masyadong possessive ang lalaki. Siloso din ito at gusto niyang updated lagi kay Shai. Nang matapos ang isang buong araw na pagtatrabaho, paglabas niya, inaantay na siya ni Lou. Alika na, uwi mo na ako. Saad ni Shai. Matulog ka na lang sa bahay. Hindi ba't magkakasama ang tatlo sa Antipolo para bukas saktong training mo? Saad ni Lou sa kanya. Sige, masayang sambit ni Shai. Pagdating nila sa bahay nito, takbo agad si Shai sa banyo para maligo. Plano nilang manood ng Netflix. Shai, sabay na tayong maligo. Sambit ni Lou at kumatok. Ayoko nga. Pang-aasar ni Shai. Ikaw talaga. Suway niya dito at nakita niyang may hawak itong susi. Lumapit ang nobyo sa kanya at sabay silang naligo. Naramdaman niya ang nag-iinit nitong katawan na dumikit sa katawan niya. Shai, gusto kitang pakasalan. Saad nito, hindi naman ako Pagod at magkayakap ang dalawa. Lalong si Shai na nakapikit na dahil sa pagod. Shai, pwede bang magtanong? Mahinang sambit ni Lou. Gaano kayo ka-close ni Gab noon? Pagtatanong nito, kinagat ni Shai ang dila.
Close naman. Hindi siya sigurado sa kanyang sagot. Napansin ko lang kasi, even if the convo was not important, he will call. Afterwards, he will ask about you. May problema ba kayo? Bakit hindi kanya tanongin ng direkta? Pagtataka nito, hayaan mo na si Gabriel. Matanong lang siya. Siya ka naging kaibigan ko naman siya. Ano ka ba? Pagtawa ni Shai. Really? Kaibigan lang ha? I know, Gab. Lahat kasi na ipinapakilala nun, hindi pwedeng hindi niya, sagot ni Lou. Ganyan ba tingin mo sa akin? Biglang tanong ni Shai sa kanya. No, you're much more valuable than a diamond, Shai. Naasiwa lang kasi ako. Palagi na lang ikaw ang tanong niya. Pakiramdam ko gusto ka niya. Bakas nga sa tono nito ang asar. Shai, excuse me, umiikot ang tiyan ko. Pagpapaalam ni Lou sa kanya at tumakbo sa CR. Kinuha ni Shai ang kanyang cellphone at dito niya inopen ang lock file. Nandito ang litrato ni Gabriel na hindi pa niya binubura. Puburahin na kita. Saktong pipindutin na niya ang delete. Nakita niyang tumunog ang cellphone ni Lou. Calling Gabriel. Hindi niya alam kung sasagutin niya ba ang tawag nito. Shai, sagutin mo na lang. Baka kasi makahalata pa si Lou kung hindi ko sasagutin tapos halata namang narinig ko. Saad ni Shai sa sarili. Bumangon siya at sinagot ang tawag. Nagulat si Gabriel dahil ang mukha ni Shai ang sumalubong sa kanya. Kumusta na? Pagtatanong ni Shai. Bakit ganyan ang itsura mo? Late night na sa Pilipinas, ba't hindi ka pa umuwi? Parang tatay na pinagalitan lang ni Gabriel si Shai. Dito ako matutulog, saad ni Shai. Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo na kami na? Muling pagdagdag ni Shai sa kanya. Nakita niyang ulit pagkatapos ng ilang buwan ang pagngisi ni Gabriel. At hindi mo talaga ako inantay ha? Hindi bale, at boyfriend mo lang pala naman siya. Saad ni Gabriel at baka ang pait sa tono ng pananalita nito. Gabriel, wala nang dapat pag-usapan. Pakiusap ko lang pwede wag mo na akong tanungin kay Lou dahil nakakahalata siya. Ayokong malaman niya na may namagitan sa ating dalawa. Part na lang yun ang pagkakamali nating dalawa. Saad ni Shai. Great, pagkakamali ha? Yan ang tingin mo sa akin? Ni minsan hindi pumasok sa puso at isipan kong pagkakamali ka, Shai. Well, maong masaya ka naman. Saad ni Gabriel at nakita ni Shai ang lamlam ng mga mata nito. Mahal, sino yan? Narinig ni Gabriel ang boses ni Lou kaya agad namang binaba ni Shai ang call. Pagkatapos binura ang call history nito. Ako lang, nagbi-video ako. Pagsisinungaling ni Shai. Ang ganda ng camera mo. Saad ni Shai at nagkunwari pang mag-selfie. Abay, sige. Oy, wag na. Bulalas na tawa ni Shai. I will do anything for you, Shai. Let's sleep. Humalik ito sa kanya.